Isang grupo ng kaakit-akit at magagandang babae ang dinala sa isang pribadong club. Pinilit silang ibigay ang lahat ng kanilang personal na gamit bago sila payagang pumasok sa isang silid na may one-way mirror. Sa labas ng salamin, mahahalagang opisyal at mayamang negosyante ang masusing nanonood. Ang mga babaeng ito ay hindi inimbitahan para magsaya, kundi para magsilbi sa ibang layunin. Ilang lalaki na nakasuot ng puting lab coat ang lumabas sa saradong silid, may dalang pinakabagong produkto ng parmasyutiko na gawa ng mga malalaking korporasyon. Tinurukan nila ang mga babae ng sobrang lakas na dosis ng isang gamot na hindi pa aprobado. Hindi nagtagal, nagsimulang magpakita ng kakaibang reaksyon ang mga babae. Panic-stricken ang nagtatanong sa isa't isa kung ano ang nangyayari. Ang mga lalaking nakaputi ay nagspray ulit ng isa pang uri ng gamot, ngunit biglang lumala ang sitwasyon. Sa isang iglap, bumagsak ang mga babae, umagos ang dugo mula sa kanilang mga bibig at nawala sila magpakailanman. Ngunit ang mga mayayamang negosyante na nasa labas ay kalmado pa rin na parang walang nangyari. Ikinatwira nila na ang clinical trial ay itinuturing na matagumpay basta't umabot sa 50% ang success rate. Ang hindi inaasahan ng mga negosyante ay kasama sa mga babae ang anak ng isang team leader ng Criminal Investigation Unit. Ang kwento ay nagsimula ilang taon na ang nakalipas. Ang team leader ng Gangnam Criminal Investigation Unit na si Kang Sun-woo ay naghahanda na pamunuan ang isang raid sa isang nightclub. Nang sandaling iyon, dali-daling dumating ang kasamahan niyang si Park Jin-ho at pinayuhan si Kang Sun-woo na huwag kumilos ng walang sapat na impormasyon. Nag-aalala si Park Jin-ho na kung walang kontrabando sa loob, hindi kakayanin ni Kang Sun-woo ang responsibilidad. Gayunpaman, determinado pa rin si Kang Sun-woo na kumilos at binutas pa niya ang likod na pinto para makapasok. Nagmamadaling tumawag si Park Jin-ho sa isang tao. Nang pumasok si Kang Sun-woo at ang kanyang team, natagpuan nila sa loob ang isang grupo ng mga kabataan na sumasayaw ng parang baliw. Inutusan niya ang pulis na babaeng si Kim Ji-soo na buksan ang ilaw at inanunsyo na dahil sa paglabag sa batas sa pagkontrol ng ipinagbabawal na sangkap, arestado na silang lahat. Maraming pulis ang sumugod para kontrolin ang sitwasyon. Galit na pumasok si Park Jin-ho, ngunit pilit pa ring bumiti at inanyayahan si Kang Sun-woo na kumain para pigilan siyang magpatuloy sa investigasyon. Nagkunwari si Kang Sun-woo na pumayag, ngunit sinamantala niya ang pagkakataon na hindi sila nakatingin at binuksan ang isang sikretong pinto. Sa loob, natuklasan niya ang isang misteryo. Inutusan ni Kang Sun-woo si Kim Ji-soo na tumawag ng backup at siya ay nag-isang pumasok. Nakita niya ang isang tao na may sinusunog. Sumugod si Kang Sun-woo at sinubukang pigilan ang lalaki, ngunit malakas itong lumaban. Matapos masugatan sa sakong ang kalaban, hinubad ni Kang Sun-woo ang maskara nito at nakita na ito pala ay si Lee Min-ho, isang dating kasamahan. Sa tabi niya ay mga kahon na puno ng puting pulbos. Ang mas nakakagulat pa ay, ibinebunyag ni Lee Min-ho ang nakakagulat na katotohanan na karamihan sa mga senior police officers sa investigative team ay kasangkot sa pamamahagi ng kita at pagpapadali ng bawal na kalakalan, kabilang na si Park Jin-ho na humadlang sa simula. Si Kang Sun-woo, isang matuwid at walang kinikilingan na tao, ay inaresto ang lahat ng mga sangkot, kabilang sina Park Jin-ho at Lee Min-ho. 3 taon pagkatapos, isang magandang babae sa Gangnam ang dumaan sa isang lihim na daan papunta sa nightclub at binigyan ng isang kahon ng puting pulbos si Kim Yong-min na may kapansin-pansing blonde na buhok. Muli niyang ibinigay ang kalakal sa isang customer. Nang sandaling iyon, ang babaeng nakasuot ng pula ay aksidenteng nakita sa telepono ng lalaki ang mga mensahe na tungkol sa paghuli sa kanya. Agad na tumakbo si Jae-hee sa banyo. Sinampal niya ang sarili ng ilang beses at sinubukang isuka ang lahat ng nasa kanyang tiyan para magising. Pagkatapos, kinuha niya ang isang telepono na nakatago sa kubeta at tinawagan ang kanyang matalik na kaibigan na si Junhwa. Ngunit si Junhwa ay nakagamit na ng ipinagbabawal na gamot at hindi na matino. Sinabihan ni Jae-hee si Junhwa na magkasuka at umalis doon ng mabilis hanggat maaari. Bago umalis, kinuha rin ni Jae-hee ang isang sombrero. Pajuwang-giwang siyang dumaan sa dance floor at dumaan sa likod na pinto. Sa oras na iyon, pinapahanap na siya ni Kim Yong-bin kasama ang kanyang mga tauhan. Tumakbo si Jae-hee sa pangunahing kalsada at sinubukang lumiko sa isang maliit na eskinita. Ngunit ang lahat ng daan ay nakabara. Napilitan siyang tumawid sa kabilang kalsada kahit na pula ang ilaw. Pinigilan ng mabilis na mga sasakyan ang mga humahabol sa likuran. Galit si Kim Yong-min nang makitang nakatakas ang babae. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na wala ring nakita sa telepono ni Junhwa. Siguradong nasa kay Jae-hee pa rin ang kailangan nila. Ipinunto ni Kim Yong-min na kailangan nilang hanapin si Jae-hee. Kahit pabaliktarin pa nila ang buong Gangnam, kung hindi ay mapapasok sila sa malaking gulo. Samantala, nagtago si Jae-hee sa isang madilim na pasilyo. Plano niyang burahin ang video para matapos na ang lahat. Ngunit pagkatapos mag-alinlangan, napagdesisyonan pa rin niyang itago ito. Sa ibang lugar, si Park Jae-ho, na tagahatid ng mga babae sa nightclub, ay nakarinig ng ingay sa isang pribadong silid. Nang iangat niya ang kurtina at pumasok, natuklasan niyang may nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot sa kanyang dalaga. Agad niyang binuhat ang babae papunta sa sasakyan at hinanap ang nagbenta ng gamot, walang awang sinaktan ang lalaki. Galit na galit si Park Jae-ho at sinermonan ang nagbenta. Pinaalalahanan siya na binalaan niya itong huwag magbenta ng iligal na gamot sa kanyang dalaga. Dali-daling ipinaliwanag ng lalaki na ang babae mismo ang humingi na ibenta niya sa kanya ang gamot, ngunit hindi nakinig si Park
Jae-ho sa paliwanag, interesado lang siya sa resulta. Seryoso niyang sinabi na kung mahuhuli niya pa ulit ang lalaki, hindi lang bugbog ang aabutin nito. Samantala, nakita ng kasamahan ni Park Jae-ho na maraming tao ang naghahanap kay Jae. Agad niyang tinawagan si Park Ji-ho. Sinabing nawala si Jae habang nagtatrabaho at marami na ngayong naghahanap sa kanya. Agad na tinawagan ni Park Jae-ho si Jae. Sa oras na iyon, iniwan na ni Jae ang kanyang telepono sa isang locker, ngunit hindi niya sinagot ang tawag ni Park Jae-ho. Nang malaman niyang nawawala rin si Junhwa, agad na umalis si Park Jae-ho para hanapin siya. Ngunit ang totoo, nasa kamay na siya ng iba. Nagtago si Jae sa isang inabandonang gaming room. Paulit-ulit siyang nakikipag-ugnayan kay Junhwa, ngunit walang tugon. Bigla siyang nakarinig ng tunog ng pagbubukas ng pinto. Tumingin si Jae sa labas sa pamamagitan ng peephole. Biglang naramdaman niya ang isang masamang presensya sa likuran niya. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na kutsilyo. Sa kabutihang palad, si Park Jae-ho lang pala ang dumating para hanapin siya. Park Ji. Tinanong niya si Jae kung may kinalaman siya sa mga tao ni Lee Junho, ngunit nanatiling tahimik si Jae tungkol dito. Gusto niya lang na mabilis na mahanap si Junhwa. Sinabihan ni Park Jae-ho si Jae na manatili roon habang siya naman ang maghahanap kay Junhwa. Sa ibang lugar, pagkatapos hawakan ni Kang Sunwoo ang malaking kaso ilang taon na ang nakalipas, sa panlabas ay na-promote siya, ngunit sa totoo, na-excel siya sa probinsya. Gayunpaman, nanatili siyang matatag sa kanyang mga prinsipyo. Habang nasa bakasyon, nakita niya ang isang matanda na nasagasaan ng sasakyan. Nilapitan niya at kinamusta ang driver. Malinaw na nagmaneho ang kalaban pagkatapos uminom, ngunit sobrang hambog pa rin dahil apo siya ng alkalde. Inabisuhan ng subordinate si Kang Sunwoo na tumawag ang hepe at inutusan siyang pakawalan agad ang lalaki. Pagkatapos marinig iyon, mas lalo pang naengganyo si Kang Sunwoo. Binuksan niya ang trunk ng sasakyan ng suspect. Ang aroganting apo ng alkalde ay ngumiti at binigyan si Kang Sunwoo ng tumpok ng pera. Agad na naunawaan ni Kang Sunwoo na may kakaiba sa trunk. Marahas niyang hinila ito at ibinuhos ang lahat ng laman. Sa loob, natagpuan niya ang mga puting pulbos. Plano niyang dalhin ang lalaki sa istasyon para imbestigahan, ngunit nauna nang sumugod ang binata. Hindi na rin nagpatalo si Kang Sunwoo. Pagkadating niya sa istasyon kasama ang suspect, tumawag ang hepe. Ayaw siyang sagutin ni Kang Sunwoo, ngunit laking gulat niya nang dumating mismo ang hepe sa istasyon. Gayunpaman, hindi siya dumating para ipagtanggol ang apo ng alkalde, kundi dahil sa kaso ng nawawala sa Gangnam. Sa kasalukuyan, ang parehong headquarters at ang investigation unit ay nag-iingat dahil kung magkaroon ng mali, masisermonan ang pulisya bilang incompetent. Naalala ng hepe si Kang Sunwoo sa maliit na bayang ito at sinabing sayang ang kanyang talento dito. Kaya, inutusan ng hepe si Kang Sunwoo na bumalik agad sa Gangnam Criminal Investigation Unit at lutasin ang kaso bago makialam ang piskal. Naghanap si Kang Sunwoo online at nakakita ng isang video. Nang buksan niya ito, nakita niya si Jae na delikadong tumatawid sa kalsada. Bigla, tumawag ang ospital at sinabi na may problema ang anak ni Kang Sunwoo na si Sujin. Agad siyang pumunta sa ospital. Sinabi ng doktor kay Kang Sunwoo na si Su. Si Jin, na unti-unting nakakabawi mula sa kanyang self-destructive tendencies, ay biglang nagpakita ng matinding pagkabalisa kamakailan. Ibinigay pa ng doktor ang surveillance footage noong nagkaroon siya ng atake bilang ebidensya. Si Kang Sunwoo, habang nasa tabi ng kama ng anak na babae, ay aksidenteng nakita ang isang tattoo sa braso niya. Sa sandaling iyon, nagmamadali ring dumating ang asawa niya, ngunit ang relasyon ng mag-asawa ay hindi maganda. Sinuway ng asawa niya ang Mr. dahil sa pambubuli sa anak nila sa paaralan, sinasabing mas binigyan nito ng pansin ang paghuli sa mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot kaysa sa anak. Gustong ipaliwanag ni Kang Sunwoo na ang pagkahulog ng anak mula sa itaas ay isang aksidente. Ngunit tumutol ang asawa niya at iginiit na ang pagtulak ng isang tao mula sa rooftop ay isang malisyosong gawain. Hindi ito aksidente. Naniniwala rin siya na kontrolado si Sujin ng ibang mga babae. Kinabukasan, sinundo ni Kang Sunwoo ang anak na babae sa ospital. Hiniling ni Sujin sa ama na tulungan siyang hanapin ang kanyang matalik na kaibigan na si Jae. Hindi niya ito nakontak sa loob ng ilang linggo at nag-aalala si Sujin na may nangyaring masama. Ipinadala pa niya ang litrato ng kaibigan niya sa kanyang ama. Agad na napansin ni Kang Sunwoo na pareho silang may tattoo. Isang taon na ang nakalipas, ipinakilala ni Sujin ang matalik na kaibigan niyang si Jae sa kanyang ama. Napansin niya na malinaw na may kailangan ang babae, kaya humanap siya ng dahilan para ilayo ang anak na babae. Hindi inaasahan, tumanggi si Jae na sabihin ito. Pakiramdam niya ay minaliit ng pulisya ang kanyang propesyon, kaya hindi maganda ang pakikitungo niya kay Kang. Tinukoy pa niya kay Sunwoo na kung wala itong ginagawa, mas mainam na mas bigyang pansin nito ang anak na babae. Inakusahan ni Kang Sunwoo si Jae na nagpakilala raw bilang kaibigan ng kanyang anak, ngunit sa katunayan ay tinatakot at pinipilit lang si Sujin na magbigay ng pera. Sinabi rin niya na si Sujin ay labis na nagdusa matapos mahulog mula sa itaas. Sa narinig, galit na umalis si Jae. Handa na sanang magalit si Kang Sunwoo nang mahuli siya ng anak na babae. Nagmamadaling hinabol ni Sujin ang kaibigan at natapos ang paghaharap ng mag-ama ng hindi maganda. Sa kasalukuyan, bumalik si Kang Sunwoo sa istasyon ng pulisya ng Gangnam at tinanong si Kim Ji-soo na maghanap ng impormasyon tungkol kay Jae. Gaya ng inaasahan, mayroon siyang hindi magandang nakaraan. Ipinakita rin ni Kang Sunwoo ang totoo kay Kim Ji-soo.
Agad na naalala ni Kim Jisoo na aresto nila noon ang isang grupo na nagtatrabaho sa dark web na pinalaya 6 na buwan na ang nakalipas. Ang grupong ito ay hindi nagsisi at bumalik sa iligal na paggawa ng hidden camera. Naglagay sila ng mga hidden camera sa mga nightclub, bar at banyo sa Gangnam. Gustong lubusan na supuin ni Kim Jisoo ang grupong ito kaya paulit-ulit niyang pinanood ang mga video. Sa isa sa mga video, may isang babae na may parehong tatoo sa kanyang braso. Matapos mawalan ng malay ang babae, isinakay siya ni Park Jae-ho sa sasakyan. Biglang lumabas ang isa pang babae, si Jae-hee na may suot na itim na salamin. Biglang napansin ni Kang Sun-woo si Park Jae-ho na tila pamilyar ang driver. 3 taon na ang nakalipas. Nang hulihin ni Kang Sun-woo ang mga nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, nakita niya si Park Jae-ho na binubugbog ang isang lalaki dahil nangahas itong magbenta ng iligal na gamot sa kanyang dalaga. Nakita ni Kang Sun-woo kung gaano kamuhi si Park Jae-ho sa mga iligal na bagay, kaya naisip niya na interesante ang taong ito at pinakawalan siya agad. Bumalik sa kasalukuyan, gusto sanang suriin ni Kang Sun-woo at ng kanyang team ang plate number ng sasakyan ni Park Jae-ho, ngunit pinigilan sila. Tinarangan ng opisina ng piskal ang pagkuha ng mga dokumento. Sinabing ito ay mahalagang ebidensya na may kaugnayan sa pagkawala sa Gangnam. Ibinigay ng chief prosecutor ang kasong ito sa isang junior prosecutor na si Min Soo-jin at siya ang naglimita sa pag-access sa lahat ng mga file. Sa ibang lugar, hinanap ni Park Jae-ho si Kim Young-min, binasag ang bintana ng kotse at hinila siya palabas, pinuwersa siyang sabihin kung nasaan si Dong-vi. Nang malaman niyang ang lokasyon ay ang commercial game hotel, nagmadaling umalis si Park Jae-ho. Si Dong-vi ay pilit na dinala ng isang lalaking may tatoo sa isang hotel room kung saan may 5 lalaki na naghihintay. Hindi nagtagal, ang silid ay puno ng dugo at ang katawan ni Dong-vi ay tahimik na nakalutang sa swimming pool. Nang makarating si Park Jae-ho, huli na ang lahat. Pagkatapos nito, dumating ang mga profesional na tagalinis ng bangkay sa hotel, ngunit wala sa swimming pool. Siniyasak nila ang buong silid, ngunit hindi rin nila nakita ang katawan. Hindi nagtagal, isa sa mga kriminal. Ang sikat na aktor na si Lee Jun-ho ay nakatanggap ng tawag mula sa lalaking may tatoo. Iniulat ng lalaki na may malaking problema may kumuha sa bangkay ni Dong-vi. Inutusan ni Lee Jun-ho ang lalaki na hanapin ang bangkay sa lalong madaling panahon. Ang hindi nila inaasahan, isang janitress ang nakakita sa bangkay ni Dong-vi sa subway. Agad na nakatanggap ng report ang police station at nagtatag ng isang special investigation team. Ngunit si Kang Sun-woo ay iniwasan pa rin ng kanyang mga dating kasamahan. Idineklara nilang hindi sila magbibigay ng anumang impormasyon tungkol sa kaso. Napilitan si Kang Sun-woo na lumapit kay Lee Min-ho na nagbago na ng propesyon at kumikita sa pamamagitan ng pagkuha ng impormasyon para sa magkabilang panig, legal at illegal. Nang makita siya ni Lee Min-ho, agad itong nagalit at ayaw tumulong. Gayunpaman, ipinakita ni Kang Sun-woo ang isang citation para sa pag-atake ni Lee Min-ho sa ibang tao at sinabing pansamantala niyang ipinagpaliban ang pagpapatupad nito. Dahil doon, pumayag si Lee Min-ho na tumulong ng may pag-aatubili. Humiling si Kang Sun-woo sa kanya na hanapin ang ilang kabataan. Naging napaka-epektibo ni Lee Min-ho at mabilis na nakahanap ng isang lalaki na may impormasyon. Inihayag ng lalaki sa kanila na si Park Jae-ho ay isang sikat na broker na pinamamahalaan ang 2 babae na itinuturing na top tier. Isa sa kanila ay namatay na at ang isa naman ay hinahanap ng maraming tao. Si Park Jae-ho naman ay malamang na nagtatago. Tinanong ni Kang Sun-woo ang lalaki tungkol kay Jae-hee. Ngunit narinig lang daw niya ang tungkol dito at hindi pa niya ito nakikita. Agad na tinanong ni Kang Sun-woo kung may paraan ba para makipag-ugnayan sa ibang mga babae ni Park Jae-ho. Samantala, humiram si Park Jae-ho ng pera sa kanyang kasamahan. Matapos ang lahat ng gulong ginawa niya, marami na ngayong naghahanap kina Jae-hee at sa kanya sa buong lungsod. Gayunpaman, nagpaplano si Park Jae-ho na hanapin ang mga nagtangkang saktan ang kanyang dalaga. Nakipag-ugnayan siya sa lalaking may tatoo at sinabing susuntukin niya ito. Nang makita ang sitwasyon, dali-daling humingi ng awa ang lalaki at sinabing kahit patay na si Dong-vi, dapat pa ring iligtas ni Park Jae-ho ang ibang mga babae. Nangako ang lalaki na kung ibibigay niya si Jae-hee, babayaran siya ni Lee Jun-ho ng anumang halaga. Agad na sinabihan ni Park Jae-ho ang lalaking may tatoo na ayusin ang kanilang pagkikita ni Lee Jun-ho. Sumakay ang lalaking may tatoo sa kotse ni Lee Jun-ho. Plano nilang kunin ang video kay Jae-hee at pagkatapos ay aalisin sina Jae-hee at Park Jae-ho ng sabay. Samantala, si Jae-hee na nagtatago sa gaming room ay hindi sinasadyang nabasa ang balita tungkol sa bangkay ni Dong-vi. Hindi makapaniwala, nagmadali siyang lumabas para kumpirmahin ito. Ngunit ang pinto ay hinarangan ni Park Jae-ho. Napilitan siyang humanap ng ibang daan palabas. Kasabay nito, sinuri ni Min Soo-jin ang mga GIFs camera sa istasyon ng subway at natukoy niya si Park Jae-ho bilang taong nagtapo ng bangkay. Ipinasa niya ang ulat tungkol sa maraming suspect kay Prosecutor Kim. Matapos ang investigasyon, natuklasan ni Min Soo-jin na si Park Jae-ho ang malamang na suspect sa pagkawala dahil ang kanyang ruta ay pinakamalapit sa mga nawawala. Gayunpaman, nang marinig ito ni Prosecutor Kim, inutusan niya na si Park Jae-ho lang ang ilista bilang suspect at huwag nang isaalang
isaalang-alang ang impormasyon ng iba. Inatasan din niya na makipagtulungan sa Seoul Police Department kung saan ang team leader ay si Park Jae-ho. Gusto ring direktang tukuyin ni Park Jae-ho na si Park Jae-ho ang suspect. Kinwestiyon siya ni Min Soo-jin kung gusto ba nitong gamitin ang isang taong kahawig upang palitan ang totoong salarin na ikinainis ni Park Jin-ho. Ipinunto ni Park Jin-ho na ito ang gusto ni Prosecutor Kim. Kailangan lang nilang sundin ang utos at ayusin ito ng malinis at maayos. Ngunit hindi iyon ang iniisip ni Min Soo-jin. Sa ibang lugar, si Lee Jun-ho ay mukhang napakatagumpay sa publiko, ngunit sa harap ng kanyang manager, siya ay binubugbog lang. Sinermonan siya ng manager at sinabing hindi siya inatasan para mag-organisa ng mga party at gumamit ng iligal na sangkap. Ayon sa kanya, maliit na bagay lang ang paghawak sa isang babae, ngunit dahil sangkot ang isang baliw na broker at ang video na hawak ni Jae-hee, kung kumalat ang insidente, madadamay ang kumpanya. Mahigpit na inutusan ng manager na hanapin niya agad si Jae-hee. Pagkatapos, muling nakipag-ugnayan si Lee Jun-ho sa lalaking may tatoo at sinabing kailangang tapusin si Jae-hee at Park Jae-ho ngayong gabi at sinabi sa lalaki na ihanda ang champagne at a type na candy. Nang bumalik si Park Jae-ho sa game room, nakita niyang basag ang bintana at tumakas si Jae-hee. Sa sandaling iyon, nakipag-ugnayan ang lalaking may tatoo at nakipagkita para sa transaksyon sa hating gabi sa sangandaan ng gas station. Sa kabilang banda, pinilit ni Prosecutor Kim si Min Soo-jin, direkta at didirekta, na kilalanin si Park Jae-ho bilang suspect. Nangako rin siya na kung susundin siya ni Min Soo-jin, aangat ang kanyang karera. Naniniwala siyang si Min Soo-jin ay isang mababang antas na prosecutor na walang koneksyon, walang background, at tanging pagmamataas lang. Kaya naman tiyak na gugustuhin niyang umakyat sa mataas na posisyon. Sumagot si Min Soo-jin na kung gusto niyang patuloy siyang gamitin, batay sa katotohanan kailangan niyang magpasa ng karagdagang panganib, gusto niya ng kabayaran. Ngunit mapanuksong sinabi ni Prosecutor Kim na makakapag-negotiate lang siya kung mayroon siyang alas. Naghanda na siya bago niya hanapin si Min Soo-jin. Sa gabi, ang nightclub ay maingay pa rin gaya ng dati. Inimbitahan si Park Jin-ho na makipagkita. Lumabas na matagal na pala niyang pinoprotektahan si Lee Jun-ho at binayaran siya ni Lee Jun-ho ng hindi maliit na halaga. Sa pagkakataong ito, binigyan niya si Park Jin-ho ng isang mamahaling relo bilang regalo at pagkatapos ay sinabi kay Park Jin-ho na ayusin niya si Park Jin-ho ngayong gabi at umaasa siyang makakatulong si Park Jin-ho. Sa ganitong paraan, naresolba ang problema niya at maaari ring matagumpay na masira ni Park Jin-ho ang kaso ng pagkawala sa Gangnam. Samantala, ginamit ni Lee Min-ho ang kanyang mga koneksyon sa industriya na humihiling sa kanila na maghanap ng impormasyon online. Ang ilayin na unang makahanap kay Pog-ho ay gagantimpalaan ng 100,000 won. Sa maikling panahon, isang babae ang nagulat na nakakuha siya ng impormasyon. Personal na lumitaw si Kang Son Liu upang magtanong ng impormasyon na sinasabing ninakaw ni Park Jae-ho ang kanyang pera. Ang kabilang partido ay talagang walang pag-aalinlangan at nag-reveal na ang lalaking may tatoo ay nagtitipon din ng mga tao upang harapin si Park Jae-ho. Magkikita sila sa sangandaan ng Sisan ngayong gabi. Nang dumating si Park Jae-ho sa lugar ng tagpuan, nakita lang niya ang lalaking may tatoo na mag-isa. Nang makita niyang hindi niya kasama si Jae-hee, dali-dali siyang nagulat kay Lee Jun-ho. Kasabay nito, naghihintay si Kang Son-i at mabilis na nakita ang isang kahina-hinalang van. Ang mga tao sa loob ay hindi mukhang mabubuting tao. Agad siyang sumunod gamit ang kanyang sasakyan. Tinawagan ni Park Jae-ho si Min Soo-jin at sinabi sa kanya na dalhin ang warrant of arrest sa itinalagang lokasyon ngayong gabi upang hulihin ang suspect na si Park Jae-ho. Sinabi niya na inatasan ni Prosecutor Kim na tapusin ang kaso ngayong linggo. Patuloy na kinukumbinsi ng lalaking may tatoo si Park Jae-ho na ibigay si Jae-hee at ang video, ngunit walang alam si Park Jae-ho tungkol sa video. Sa wakas, naintindihan niya. Lumabas na pinatay ng mga taong iyon si Jung-hwa dahil sa video na ito. Nagalit siya at handa ng lumaban, ngunit agad na lumitaw sa harapan niya ang isang sasakyan na puno ng mga tao. Tinukso nila si Park Jae-ho na ang babae ay nagmamakaawa na huwag siyang saktan ng ganoon. Inilabas ni Park Jae-ho ang isang maliit na kutsilyo upang labanan ang karamihan. Bagamat malakas siyang lumaban, marami ang kalaban. Sinamantala nila ang isang pagkakataon at pinabagsak siya sa lupa. Ang lalaking may tatoo ay nakatayo sa tabi at live na ipinapakita ang eksena ay Lee Jun-ho na nakaupo sa sasakyan. Pinanood ito ni Lee Jun-ho ng may interes at sinabihan ang bata sa tabi niya na matuto mula kay Park Jae-ho. Lalong naging mabangis ang labanan. Pagkatapos ng gulo, tanging siya at ang lalaking may tatoo ang natitirang nakatayo. Halos maubos na ang lakas ni Park Jae-ho sa pakikipaglaban, ngunit nang makita niya ang lalaking may tatoo, agad siyang sumugod. Inakit siya ng kalaban palapit kay Lee Jun-ho. Si Lee Jun-ho ay hindi natakot, bagkus ay tuwang-tuwa. Nang buksan ni Park Jae-ho ang pinto, nasaksak siya ng kutsilyo. Matapos harapin ang dalawang ito, hindi na makalaban si Park Jae-ho. Ngunit sa likuran, may lumitaw pang isang van. Nagpumiglas siya upang makatakas sa mapanganib na sitwasyon. Isang sasakyan ang humarurot papunta sa harapan niya. Sumigaw si Kang Son-ae na bilisan niyang sumakay sa sasakyan at agad siyang inilayo. Na-realize din ni Park Jae-ho na ito ang pulis noon.
Galit na galit si Lee Jun-ho at inutusan ang kanyang mga tauhan na hulihin si Park Jae-ho sa anumang paraan. Maingat na pinulot ng lalaking may tatoo ang sandata ni Park Ji-ho. Sa kabilang banda, nang malaman ni Park Jin-ho ang balita, tinawagan niya si Min Soo-jin at sinabi sa kanya na hintayin ang kanyang mensahe upang baguhin ang lokasyon. Sinabi rin niya na upang mas madali para kay Min Soo-jin na hatulan, mas mabuti kung hindi na makapagsalita ang suspect. Nagalit si Min Soo-jin sa sinabi niya at binalaan si Park Jin-ho na huwag mag-aksaya ng oras bago siya dumating, ngunit binabaan siya ni Park Jin-ho. Tinakpan ni Lee Jun-ho ang kanyang mukha at mag-isang pumunta sa bar ng multo. Ang dalawang tao sa pinto ng pribadong silid ay mga tauhan din niya. Sa loob ay ang direktor. Umupo siya sa tapat ng direktor. Inalala ng direktor ang mga lumang alaala noong nag-ensayo sila buong gabi at kumain ng instant noodles at uminom ng soju doon. Ngunit si Lee Jun-ho na dumating ngayon ay hindi para alalahanin ang nakaraan kasama ang direktor. Yumuko siya ng malalim sa direktor pagkatapos ay umalis. Hindi naintindihan ng direktor kung ano ang nangyayari, ngunit hindi rin siya nagtanong. Susundin sana niya ang waiter na magdala ng alak, ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon, tumakbo ang bata at sinabing gusto niyang humingi ng autograph. Sa sandali na hindi handa ang direktor, sinaksak siya ng bata ng maraming beses. Dahan-dahang lumapit si Lee Jun-ho, ngumiti, kinuha ang telepono ng direktor, binuksan ito, at tinawagan ang malaking boss. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan, diretso niyang sinabi na hindi mapagkakatiwalaan ang direktor. Mas mabuti pa kung siya na lang ang mamahala sa negosyo sa Gangnam. Sa kabilang banda, gusto ni Kang San-afi na itanong kung nasaan si Jae-hee. Ngunit malubha ang sugat ni Park Ji-ho at nahihirapan na siyang magsalita. Dali-dali siyang tinulungan ni Kang San-afi na patigilin ang pagdurugo, ngunit malapit na silang maabutan ng van. Sa sandaling ito, sinabi ni Park Jae-ho kay Kang Son-afi na ang Gangnam ay patay na. Naglabas ang kumpanya ng malaking halaga ng puting pulbos na hindi tumigil 3 taon na ang nakalilipas, ngunit ang mas masama ay ang mga sasakyan ng pulis ay sumali sa paghabol. Naipit sila at napilitang huminto. Nang makita niya na ang taong bumaba mula sa sasakyan sa harapan ay si Park Jin-ho, agad na bumaba si Kang Son-lee upang harapin siya. Tinatanong kung ano ang plano niyang gawin ngayon. Sinabi ni Park Jin-ho kay Kang Son-afi na mag-isip ng mabuti at huwag subukang makialam sa lahat. Pagkatapos ay pinilit si Park Jae-ho na bumaba ng sasakyan. Kahit na sinubukan ni Kang Son-afi na pigilan siya, nilinlang pa rin ni Park Jae-ho si Kang Son-lee at bumaba ng sasakyan. Nang susubukan na ni Kang Son-afi na tulungan siya, itinutok ng kanyang kasamahan ang baril sa kanya. Ngunit hindi natakot si Kang Son-lee, sinigawan niya ang kanyang kasamahan at nagpanggap na susugurin siya. Gusto ni Park Jae-ho na tumalon sa tulay habang nagkakagulo, ngunit nabigo siya. Inutusan ni Park Jae-ho ang kanyang mga tauhan na barilin si Kang Son-lee, sinamantala ni Kang Son-lee ang pagkakataong ito upang agawin ang baril ng kanyang kasamahan at ipinagtanggol si Park Ji-ho. Naging boxing ang sitwasyon. Sa sandaling ito, si Min Soo-jin. Sa wakas ay dumating sa pinangyarihan at malakas na sinubukang pigilan si Park Ji-ho. Sinamantala ni Park Ji-ho ang pagkakataong tumalon mula sa tulay at nahulog sa tubig. Nakita ni Kang Son-afi na naputol ang lead at galit na sumigaw. Tinatanong kung ito ba ang dahilan kung bakit unang pinili ni Park Jae-ho si Park Jae-ho bilang suspect. Hindi, dahil mas madaling hatulan ang isang tao na walang nakarehistrong pagkakakilanlan. Nanatiling kalmado si Min Soo-jin at sinabi kay Kang Son-afi na magpakilala muna. Sa kanyang paningin, si Kang Son-lee ang humahadlang sa kanyang trabaho. Matapos malaman ang sitwasyon, sinabi ni Min Soo-jin na imposibleng sadyang patayin ng isang nagpapatupad ng batas ang isang suspect. Binalaan niya si Kang Son-afi na ang kanyang pakikialam ay nagpapalala lang sa sitwasyon at sinabihan siya na tandaan ito. Umalis si Kang Son-afi sa tulay at agad na tinawagan si team leader Moon. Iniulat ang tungkol sa pagtatangka ng prosekusyon na magtayo ng maling kaso at tiyak na si Prosecutor Kim ang nasa likod nito. Gusto ni Kang Son-afi na mag-organisa ng sarili niyang team sa investigasyon. Sa kabilang banda, tinawagan din ni Min Soo-jin si Prosecutor Kim upang tanungin siya tungkol sa nangyari ngayong gabi dahil para sa kanya, si Park Ji-ho ay hindi pa tiyak na tunay na salarin. Ayaw magpaliwanag ng husto ni Prosecutor Kim. Sinabi lang sa kanya na gawin ang inuutos sa kanya. Sinabi rin niya na habang iniisip niya kung sino ang tunay na salarin, ay isa pang namatay sa Gangnam. Ito ay ang direktor na pinatay ni Lee Jun-ho. Kasabay nito, halos hindi na makabangon si Park Jae-ho sa pampang ng ilog. Ang kanyang mga mata ay determinado. Malayo pa sa matatapos ang bagay na ito. Pumunta si Min Soo-jin sa nightclub upang hanapin si Lee Jun-ho at imbestigahan ang pagpatay kay Director Lee Gang-soo. Inamin ni Lee Jun-ho na noong araw na nangyari ang aksidente, nagkita sila at pinag-usapan ang ilang bagay na may kinalaman sa trabaho at umalis siya pagkatapos. Tinanong ni Min Soo-jin kung sigurado siyang magagawa niya ang mga bagay na ito nang hindi nag-ulat sa kanyang mga nakatataas. Nagulat siya nang malaman na kilala niya si Prosecutor Kim. Ngumiti si Lee Jun-ho ngunit walang sinabi, pagkatapos ay kinuha ang telepono ni Min Soo-jin. Mag-download ng isang pribadong chat application at hanapin ang account ni Park Ji-ho. Hindi natakot si Lee Jun-ho at balak pa ring hulihin si Park Ji-ho. Bago umalis si Min Soo-jin, tinanong niya kung kilala niya si Director Choi. Iyon ang huling numero na tinawagan ng telepono ng direktor. Ngunit iyon ay isang disposable na numero. Sinabi lang ni Lee Jun-ho na hindi siya sigurado dahil sa industriyang ito, napakaraming taong tinatawag na direktor. Pagkatapos bumalik, naghanap si Min Soo-jin ng impormasyon tungkol kay Lee Jun-ho online. Nalaman niyang nasangkot siya sa kaso ng pananakit
pananakit ng maraming tao. Ngunit sa huli ay napawalang sala. At ang humawak sa kasong ito ay si Prosecutor Kim. Inipon ni Min Soo-jin ang lahat ng impormasyon na may kaugnayan kay Lee Jun-ho. Sa sandaling ito, sinabi sa kanya ng kanyang kasamahan na sa pinangyarihan ng krimen, natagpuan ang sandata ni Director Park Ji-ho. Sa ibang lugar, naaprubahan na ng team leader ang formasyon ng isang espesyal na investigasyon team at si Kim Ji-soo ang unang sumali. Agad nilang sinuri ang sitwasyon ng kaso. Ang lokasyon ng huling tawag mula kay Park Ji-ho ay nasa isang abandonadong game room. Kinabukasan, pumunta si Kang San-afi sa paligid upang mag-imbestiga at nalaman niyang simula noong 1 o 2 taon na ang nakalilipas. Pagkatapos mamatay ang may-ari, ang game room ay inabandona. Ang dating may-ari ay isang bar operator na may palayaw na madambae. Pumasok si Kang Son-liu upang maghanap at nakakita ng isang business card ng Gangnam sa mga gamit. Sa sandaling ito, sinuri ni Kim Ji-soo ang mga social media account ng ilang tao at nakakita ng isang kahinahinalang individual na may kapansin-pansing kulay blonde na buhok. Matapos mamatay si Jung-hwa, umalis siya sa trabaho kinabukasan. Ito ay eksaktong parehong oras na nag-post ang blonde na lalaki ng bagong larawan. Agad na sinundan ni Kang Son-i ang mga bakas upang hanapin ang lugar. Ngunit pagkaalis niya, bumalik si Park Ji-ho sa game room. Sa pagkakataong ito, malubha ang kanyang mga sugat. Tinawagan ng kanyang kulot na kasamahan si Park Ji-ho upang ipaalam sa kanya na narinig niyang pinatay ni Lee Jun-ho si Lee Kang-soo. Pinayuhan niya si Park Ji-ho na huwag lang mag-alala sa paghahanap kay Jae-hee, kundi mag-ingat din para sa sarili niya. Naalala ni Park Ji-ho na maraming taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng alitan si Jae-hee at isang customer na nagdulot ng maraming nakakatawang insidente na nasaksihan ni na Park Ji-ho at Madam Baek. Ang kanyang pagkatao ay bagay sa kanilang dalawa, kaya naman tinanong ni Madam Baek ang dalawa kung gusto nilang magtrabaho para sa kanya. Malaki ang kikitain at sila mismo ang magdesisyon sa kanilang mga schedule. Agad silang pumayag. Sa araw na iyon, dinala ni Park Ji-ho si Jae-hee sa kanyang unang araw ng trabaho. Ngunit nang bumalik siya, may sugat siya sa sulok ng kanyang labi. Lumabas na ayaw magbayad ng customer ng tip at ginamit ni Jae-hee ang kanyang lakas para bawin ito. Nagulat si Park Ji-ho at tinanong kung bakit siya nagpupursigi sa paghahanap ng pera. Ibinunyag ni Jae-hee na kailangan niyang magtrabaho ng husto upang makatakas sa propesyong ito. Gusto niyang pumunta sa isang lugar kung saan hindi niya kailangang gumawa ng anuman at umalis ng malaya. Naniniwala si Jae-hee na hindi niya maaaring piliin kung paano siya ipinanganak, ngunit maaari niyang piliin kung paano siya aalis. Dahil sa mga salitang ito, humanga si Park Ji-ho sa kanya at nagsimulang ituring si Jae-hee bilang pamilya. Sinabi rin ni Jae-hee kay Park Ji-ho na magpatotoo siya tulad niya upang takpan ang mga pangit na peklat. Ngunit hindi nagtagal ang magandang eksena. Isang araw, pumunta silang dalawa sa trabaho gaya ng dati at bigla silang nakakita na si Madam Baek ay malupit na pinatay sa loob ng tindahan. Walang nakakaalam kung sino ang gumawa nito. Pagkatapos mamatay ni Madam Baek, binalak ni Park Ji-ho na isara ang tindahan at sinabi kay Jae-hee na humanap ng ibang trabaho, ngunit si Jae-hee ay napaka-praktikal. Sinabi niya na kapag nasa propesyong ito na sila, anuman ang ibang trabaho na hanapin nila, sa huli ay babalik pa rin sila dito. Kaya naman, naisip ni Jae-hee na dapat lang na magpatuloy silang magkasama. Sinabi niya kay Park Ji-ho na maaari niya silang protektahan. Ang mga salitang iyon ang naalala ni Park Ji-ho hanggang ngayon. Sa kabilang banda, dinala ni Kang Son-i si Lee Min-ho upang mag-abang sa pintuan ng internet cave. Naghihintay na dumating ang blonde na lalaki. Sa sandaling ito, nakikipag-ugnayan pa rin ang blonde na lalaki sa lalaking may tattoo. Pinipilit ng kalaban ang blonde na lalaki na hanapin si Jae-hee. Ngunit natatakot ang blonde na lalaki na guluhin siya ni Park Ji-ho, kaya matigas siyang tumanggi. Alam ni Lee Min-ho na sinabi ng blonde na lalaki na siya ay isang masamang tao. At palaging pinadodroga ang mga babae sa nightclub at pinipilit silang makipag-date sa mga customer. Sinabi ni Kang Son-i kay Lee Min-ho na sumunod sa sasakyan niya. Kasabay nito, naaalala ni Min Soo-jin ang gabing iyon kung kailan agad na tumalon si Park Ji-ho mula sa tulay nang makita siya. Pinanood niya muli ang surveillance footage at pumunta sa pinangyarihan ng pagtatapon ng bangkay. Nakita niya ang isang babaeng nakaupo sa upuan na nakatingin sa poster ni Lee Jun-ho. Nang lalapit na sana si Min Soo-jin, tinawagan siya ng kanyang kasamahan at sinabing ang ihise na natagpuan sa bangkay ni Jung-hwa ay tumugma sa isip sa sandata. Ngunit hindi matukoy kung ito ay kay Park Ji-ho. Sinabi rin nila na may tiya si Jung-hwa, ngunit tumanggi ang tiya na kilalanin ang bangkay. Hindi sinasadyang narinig ni Jae-hee ang pangalan ni Jung-hwa. Agad na napansin ni Min Soo-jin ang pag-ugali niya. Tinanong ni Min Soo-jin kung kilala niya si Lee Jung-hwa. Walang sinabi si Jae-hee, dali-daling tumakbo sa istasyon ng subway at umalis. Ngunit nakita pa rin ni Min Soo-jin ang mga bulaklak at merienda na inilagay niya sa lupa upang alalahanin si Jung-hwa. Sa ibang lugar, tinawagan ni Kim Ji-soo si Kang Son-i at sinabing ang Gangnam ay patay na at wala na itong kahit na signage, mukhang isang ordinaryong opisina lang. Ngunit ang gusali kung saan ito matatagpuan ay ang nightclub na sinalakay nila noon. Ngayon, ito ay naging ibang nightclub. Sinundan ni Kang Son-i ang blonde na lalaki at pumasok sa gusaling ito.
Matapos mawala ang blonde na lalaki, sinimulan nilang hanapin ang bawat silid. Binuksan ni Lee Min-ho ang isang nakalock na silid at natagpuan ang isang malaking dami ng puting pulbos. Agad na lumitaw ang maraming tao sa harapan niya. Nakikipaglaban si Lee Min-ho sa mga tao. Hindi napansin ni Kang Sun-i ang sitwasyon. Sa kritikal na sandali, dumating si Kim Ji-soo upang iligtas siya. Dahil sa kanyang matalas na pakiramdam, nakakita si Kang Sun-i ng isang lihim na pinto. Sa loob ay mayroong maraming silid at naroon ang blonde na lalaki. Ginagawa niya ang isang babae na walang malay upang maghanda para sa isang video. Dali-daling tinakpan ni Kang Sun-i ang babae. Bigla, isang anino ang tumakbo palabas ng saradong silid. Agad na hinabol ni Kang Sun-i, hindi inaasahan na may baril ang taong ito. Naghabulan sila hanggang sa rooftop. Nagulat si Kang nang malaman niyang si Park Jin-ho pala ito. Lumabas na ang blonde na lalaki ay ginawang walang malay ang babae para sa kanya. Dinala ang dalawang ito sa istasyon ng pulisya. Maraming pulis ang dumating upang makinig sa interogasyon. Tinanong ni Kang Sun-i si Park Jin-ho tungkol sa kanyang kaugnayan sa Gangnam. Ngunit matigas si Park Jin-ho na hindi nagsasalita. Tinanong ni Kang Sun-i kung sino ang nag-utos sa kanyang alisin si Park Ji-ho at isisi sa kanya ang pagpatay kay Jungwa. Sino ang nagplano nito? Ngunit ayaw pa ring magsalita ni Park Jin-ho. Sinadya pa niyang ininis si Kang Sun-i, nagmamadaling pumasok ang ibang mga tao upang pigilan sila. Sa sandaling ito, nagsimulang mag-alala si Prosecutor Kim. Napakayabang ni Park Jin-ho at ngayon ay nahuli na siya sa akto na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at panggagahasa. Sa labas, sinabi niya kay Min Soo-jin na gusto niyang putulin ang relasyon kay Park Jin-ho upang maiwasan na siya ay ipagkanulo. Pumunta si Min Soo-jin upang kausapin si Park Jin-ho at pinayuhan siyang umamin sa kanyang mga kasalanan. Ngunit sinabi ni Park Jin-ho na kung hindi ito utos ni Prosecutor Kim, hindi niya ito gagawin. Humingi rin si Park Jin-ho kay Min Soo-jin na tawagan ang kanyang asawa at sabihin na miss niya ito. Ngunit ang numerong ibinigay niya ay kay Lee Jun-ho. Nakatanggap din si Lee Jun-ho ng mensaheng nagbabanta kay Park Jin-ho na pinipilit siyang iligtas siya. Walang ginawa si Lee Jun-ho sa loob ng mahabang panahon. Gustong hilahin ni Park Jin-ho ang ibang tao kasama siya. Nakipag-ugnayan siya kay Min Soo-jin at nagmungkahi na sila ay mag-deal nang hindi alam ni Prosecutor Kim. Agad na ipinagbigay alam ni Min Soo-jin ang balitang ito kay Kang Sun-i. Nagbalak si Park Jin-ho na magbigay ng impormasyon at magkikita sila kinabukasan ng umaga. Ngunit hindi nagtiwala si Kang Sun-i kay Min Soo-jin hanggang sa nabanggit niya ang babaeng nakita niya sa istasyon ng subway noong araw na iyon. Ipinakita ni Kang Sun-i ang isang larawan at kinumpirma na si Jae-hee nga ang babae. Nakita ni Min Soo-jin na may kakaiba sa kilos ni Kang Sun-i, kaya tinanong niya kung bakit siya interesado kay Park Ji-ho at kung bakit niya ito kasama noong araw na iyon. Ipinaliwanag ni Kang Sun-i na si Jae-hee at Jungwa. Lahat sila ay mga babaeng nagtatrabaho sa ilalim ni Park Ji-ho. Si Kim Jae-hee, na kaibigan ng kanyang anak, ay biglang nawala at kailangang hanapin siya ni Kang Dong-woo para mailigtas ang kanyang anak. Biglang tumawag si Lee Han-pyeong kay Min Soo-jin. Sinasabing nagpunta si Park Ji-ho sa nightclub para hanapin siya dahil sa kumalat na maling impormasyon na hindi matatanggihan ni Park Ji-ho. Agad na naintindihan ni Min Soo-jin na si Kim Jae-hee ang tinutukoy ni Lee Han-pyeong. Binalaan niya ito na huwag mag-isip ng padalos-dalos na hakbang. Malapit nang magbigay ng testimonya si Park Ji-ho at sa pagkakataong ito, hindi makakatakas si Lee Han-pyeong. Ngunit ikinalungkot ni Lee Han-pyeong, sinabing kinansela ang kanilang pagkikita kinabukasan. Sa ibang lugar, sa istasyon ng pulis, ginising si Park Ji-ho ng isang lalaki na dati ay nabunutan niya ng ngipin. Ngayon, inutusan ang lalaking ito na saktan si Park Ji-ho. Nagbingi-bingihan ang ibang mga bilanggo. Muling tinakot ni Lee Han-pyeong si Min Soo-jin. Sinabing pumunta siya sa nightclub sa hating gabi at kung mahuhuli siya, ibibigay niya ang bangkay ni Kim Jae-hee sa pulis. Kasabay nito, nakatanggap si Park Ji-ho ng larawan mula sa lalaking may tattoo. Sinabihan siya nito na pumunta sa nightclub sa hating gabi at kung mahuhuli siya, matutulad si Kim Jae-hee kay Oh Jin-young. Nang malaman ito, sinabi ni Kang Dong-woo kay Min Soo-jin na kailangan nilang pigilan si Park Ji-ho sa pagpunta. Kung hindi, magiging malala ang kahihinatnan. Nagmungkahi si Min Soo-jin. Ginamit ang private chat app para makipag-ugnayan kay Park Ji-ho. Sa panig ni Lee Han-pyeong, tinawag niya ang mga masasamang mayayaman at iniharap si Kim Jae-hee sa kanila. Isa sa kanila ang nagsabing magiging komportable sila ngayong gabi. Ang babae ay may parehong tatoo sa kanyang pulso. Hindi nangaha si Park Ji-ho na hindi maniwala. Nagmaneho siya papunta sa harap ng nightclub, ngunit nakatanggap siya ng private message mula kay Min Soo-jin. Sinabi niya kay Park Ji-ho na ang nightclub ay isang bitag at nagpadala sa kanya ng larawan ni Kim Jae-hee na nagbibigay pugay kay Oh Jin-young. Sinabi rin niyang alam niyang hindi niya pinatay si Oh Jin-young. Sa sandaling iyon, lumapit sa bintana ng kotse ang lalaking may tattoo. Nang dumating si Kang Dong-woo at ang iba pa, sinundan ni Park Ji-ho ang lalaking may tattoo. Nagulat ang tauhan kay Lee Han-pyeong na dumating ang prosecutor sa nightclub. Inutusan niya si Park Ji-ho na umakyat mag-isa. Biniti ni Lee Han-pyeong ang babae at sinadya pang i-video para ipakita kay Park Ji-ho. Sa sumunod na sandali, bumukas ang pinto, ngunit si Min Soo-jin ang pumasok. Hindi si Kim Jae-hee ang babae, kundi isang inupahang aktres para
para linlangin si Park Jae-ho. Sinabi ni Min Seo-jin na aalis na siya dahil wala roon sina Kim Jae-hee at Park Jae-ho at hindi na kailangang manatili. Pagkatapos nito, nakipagkita si Park Jae-ho kina Kang Dong-woo at iba pa sa isang abandonadong game room. Kinumpirma ni Min Seo-jin sa kanya na si Jung Jae-kwang ay nakuha na ni Lee Min-jae ang pumatay kay Lee Han-pyeong. Nagbibigay si Lee Han-pyeong ng mga espesyal na serbisyo para sa mga isihin na kliyente, kung saan pinapatawag niya ang ilang babae, pinapagamit ng iligal na droga, at hinahamak sila at kinukunan pa ng video ang mga karahasan. Kung may hindi makaligtas, may cleanup crew na mag-aayos ng lahat. Kinuha ni Park Jae-ho ang bangkay ni Oh Jin-young bago sila dumating at inilagay sa istasyon para maging malaking issue. Sa ganitong paraan, magkukunwari man lang ang pulis na mag-imbestiga. Pagkatapos marinig ito, naintindihan ni Min Seo-jin na si Kim Jae-hee at hindi si Park Jae-ho ang hinahabol ni Lee Han-pyeong. Ipinaliwanag din ni Park Jae-ho na kailangang patayin ni Lee Han-pyeong si Kim Jae-hee at kunin ang video na nasa kanya. Sa ibang lugar, hinanap ni Kim Jae-hee ang isang kasamahan at nangutang. Nalaman din niyang ganap ng pinamamahalaan ni Lee Han-pyeong ang club na at malapit nang buksan muli ang arena. Minsan nang nagpunta roon si Kim Jae-hee. Nang marinig ito, agad niyang pinigilan ang kanyang kaibigan na pumunta. Kung hindi siya mag-iingat, tiyak na mapanganib doon. Sumagot ang kanyang kaibigan na kumita si Kim Jae-hee ng malaking pera sa arena at sinabihan siya na huwag siyang alalahanin dahil kaya niya ang sarili niya at gagawin niyang maganda ang kanyang kinabukasan. Kasabay nito, hinanap ni Lee Han-pyeong si Prosecutor Kim. Galit ang prosecutor dahil nag-hire ito ng tao para patayin ang isang pulis at sinabi sa kanyang hanapin agad si Kim Jae-hee at ang video bago magsimula ang arena. Pagkatapos nito, nakatanggap si Min Seo-jin ng tawag mula kay Prosecutor Kim, ngunit hindi niya sinagot. Alam nilang dalawa kung ano ang video at malamang ay kasama rin si Prosecutor Kim sa video. Iminungkahi ni Min Seo-jin na imbestigahan ang kaso nang hindi siya pinapansin, ngunit kailangan niya ang tulong ni Kang Dong-woo. Kaya, nilapitan ni Kang Dong-woo si Assemblyman Moon Chil-seong, umaasang tutulungan siya nitong pigilan si Prosecutor Kim sa pamamagitan ng Prosecutor's Office. Sa simula, ayaw tumulong ng lalaki. Pinaalalahanan niya si Kang Dong-woo na malapit nang pumasok si Prosecutor Kim sa Presidential Office. Sa huli, pareho ang kanilang layunin. Bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito para alisin ang kalaban? Pagkatapos marinig ito, mukhang nag-iisip si Assemblyman Moon Chil-seong. Kinabukasan, personal na inanyayahan ang Chief Prosecutor sa harap ng game room. Ngunit ang sinabi ng Chief Prosecutor kay Min Seo-jin ay may malalim na kahulugan. Kapag nakialam ang Prosecutor's Office, hindi na ito isang ordinaryong investigasyon. At ang ginawa ni Min Seo-jin ay direktang tinatarget ang kanyang pamilya. Pagkatapos, kinuha ng Chief Prosecutor ang pahayag ni Park Jae-ho, ginawa siyang testigo, at dinala ni Kang Dong-woo kay Lee Han-pyeong para protektahan. Samantala, hindi pa alam ni Lee Han-pyeong ang nangyari. Tumaas ang kanyang taya at pinalawak ang saklaw ng linya ng pustahan. Pinautang niya ang kaibigan ni Kim Jae-hee para ipagkanulo siya. Hinarap niya si Lee Han-pyeong para magulat. Pagkaraan, dinala ng babaeng may sugat sa mukha ang mga taong umaresto sa kulot na kasamahan. Gagamitin silang dalawa bilang panakot kina Park Jae-ho at Kim Jae-hee. Kasabay nito, si Kim. Inutuhanan ni Yang Ji-soo kay Kang Dong-woo na noong araw na kinuha ni Park Jae-ho ang bangkay ni Oh Jin-young, patay lahat ng surveillance camera sa parking lot, hotel at building. Bukod pa rito, ang kumpanyang Hanji Cleaning ay nagbibigay ng serbisyo sa paglilinis para sa hotel. Narinig ni Kang Dong-woo mula kay Park Jae-ho na ang cleaning company na ito ang cleanup crew. Gayunpaman, madalas silang nagpapalit ng pangalan ng kumpanya. Biglang tinanong ni Park Jae-ho si Kang Dong-woo kung paano niya nakilala si Kim Jae-hee at hindi sinasadyang natuklasan na si Seo Ji-soo ay anak ni Kang Dong-woo. Nang malaman niyang kilala ni Park Jae-ho ang kanyang anak, nagduda si Kang Dong-woo na sila ang dahilan kung bakit nasira si Seo Ji-soo. Tinanong ni Park Jae-ho si Kang Dong-woo kung nakita niya ang mga pilat mula sa sigarilyo sa braso ni Seo Ji-soo. Na hindi mabilang, tinanong niya si Kang Dong-woo kung bakit hindi siya nag-iisip tungkol sa kanyang sarili. Labis na nasaktan si Seo Ji-soo kaya't hinanap niya ang mga masasamang tao sa lipunan tulad nila. Ano ang ginawa ni Kang Dong-woo bilang ama? Ngayon lang siya nagpapanggap na nagmamalasakit. Kung ganun, mas masahol pa siya sa kanila. Noong panahong iyon, dinala ni Kim Jae-hee si Seo Ji-soo na mukhang masunurin kay Park Jae-ho para papagtato. Ngunit ayaw ni Park Jae-ho na sirain ang isang mabait na bata, kaya sinabihan niya si Kim Jae-hee na dalhin na ito palayo. Gayunpaman, nang ipakita ng bata ang mga pilat mula sa sigarilyo sa kanyang braso, umayag si Park Jae-ho. Bumalik sa kasalukuyan, tinawag ni Prosecutor Kim si Min Seo-jin sa kanyang opisina, ngunit tila hindi siya nag-aalala. Noong kinuha ni Min Seo-jin ang mga dokumento at aalis na sana, nagulat siya nang makitang pumasok ang Chief Prosecutor sa opisina. Lumabas na malapit ang dalawang ito. Agad na ipinaalam ni Min Seo-jin ang balitang ito kay Kang Dong-woo. Magkolehiyo ang kanilang mga asawa. Pagkarinig nito, nagmura si Kang Dong-woo at sinisi ang sarili kung paano niya nakalimutan na pareho silang nasa prosecutor's office. Gusto ni Min Seo-jin na ilantad ang insidente sa media upang hindi makialam si Prosecutor Kim. Ngunit mariing tumanggi si Kang Dong-woo dahil masisira nito ang buhay ng mga bata. Sa ibang lugar, kinuha ni Kim Jae-hee ang kanyang telepono mula sa locker. May mensahe doon na nagbabanta na ang kanyang kaibigan at ang kulot na kasamahan ay nahuli na. Nag-text si Kim Jae-hee kay Park
Park Jae-ho, sinabing pupunta siya sa arena. Nagdesisyon siyang magsakripisyo at ipinadala ang video kay Park Jae-ho. Pagkatapos niyang mapanood, agad siyang lumabas. Nang matuklasan ni Lee Han-pyeong na nawawala si Park Jae-ho, agad niyang ipinaalam ito kay Kang Dong-gu. Mabilis na nakipag-ugnayan si Kang Dong-gu kay Park Jae-ho na malapit nang bumagsak. Nang malaman niyang pupunta ito sa arena, sinisi ni Park Jae-ho si Kang Dong-gu sa hindi paggawa ng maayos sa kanyang investigasyon, kaya may namatay sa Gangnam Center at patuloy pa rin sa paggawa ng masama ang mga masasamang tao. Sumakay si Kim Jae-hee sa kotse ng kliyente papunta sa arena na ginanap sa basement ng Carmen Hotel. Papasok na roon sina Kang Dong-gu at Park Jae-ho. Samantala, humihingi si Min Seo-jin ng search warrant para sa Carmen Hotel. Sa gitna nito, magsisimula na ang gulo sa arena. Dinala rin ang kulot na kasamahan. Ang patakaran ng laro ay ang huling makakaligtas pagkatapos ng 1 oras ay magkakaroon ng pagkakataon na makatanggap ng 2 bilyong won. Sa hudyat, nag-away-away ang lahat sa arena. Magulo ang lahat, brutal na binugbog ang kulot na kasamahan na may code 5 at nagdagdag pa ng taya ang mga sugarol. May mga pulis din sa loob para panatilihing maayos ang sitwasyon, kaya hindi natakot si Lee Han-pyeong. Palihim na umalis si Kim Jae-hee sa kotse at nahanap ang kanyang kaibigan. Sa sandaling ito, si Lee Han-pyeong nagmaneho papunta sa security check area ng hotel, ngunit wala silang invitation code, kaya hindi sila makapasok. Inutusan ni Lee Han-pyeong ang kanyang mga tauhan na samantalahin ang pagkakataong hindi nakatingin ang security para bilisan ang pagpasok at bumaba sa kotse. Nagkunwari siyang nasira ang kanyang paa para ilihis ang atensyon ng security. Sinamantala ni Kang Dong-gu ang pagkakataong ito para mabilis na tumakbo papasok. Mas lalong naging madugo ang laban sa loob. Mayroon nang namatay. Takot na nagtago sa sulok ang kulot na kasamahan, ngunit sunod-sunod na pinindot ng mga mayayamang nanonood ang kanilang mga busina. Nakita ni Park Jae-ho ang isang bangkay na kinalagkad palabas. Mabuti na lang at hindi iyon ang kulot na kasamahan. Ngunit ang mas masama ay natuklasan ni Lee Han-pyeong na nakapasok si Kim Jae-hee. Dinala ni Lee Han-pyeong ang kanyang mga tao sa harap ni Kim Jae-hee at hiniling ang video. Ngunit walang laman ang telepono na ibinigay niya. Sinubukan ni Kim Jae-hee na gumawa ng sorpresang atake, ngunit nasugatan lang ang mukha nito. Sa galit, sinuntok at sinipa ni Lee Han-pyeong si Kim Jae-hee. Sumigaw ito na kung papatayin siya, mai-upload ang video sa internet. Hindi man siya kayang patayin ni Lee Han-pyeong, gusto pa rin niyang turuan ito ng leksyon. Sa ibang lugar, sinuot ni Park Jae-ho ang maskara ng patay, direktang pumasok sa oktagon at nakipaglaban para iligtas ang kulot na kasamahan. Sa huli, si Park Jae-ho ang natira. Agad na binunyag ni Lee Han-pyeong ang kanyang pagkatao at iniharap si Kim Jae-hee na may sira ang mukha sa kanyang harapan. Nang makita ang eksenang ito, hindi maiwasang lumuhod at sumigaw sa sakit si Park Jae-ho. Sa sandaling iyon, dinala ng lalaking may tatoo ang susunod na grupo ng mga mandirigma. Halos agad-agad ay pinalibutan si Park Jae-ho. Napalibutan na ng mga pulis ang lugar. Agad na ipinaalam ng tiwaling pulis kay Lee Han-pyeong na sinalakay ni Min Seo-jin at Kang Dong-gu ang lugar at mayroon silang search warrant. Sinabihan niya si Lee Han-pyeong na kanselahin agad, kung hindi, malalagay siya sa peligro. Biglang umatras sa pustahan ang mga online bettor. Nagsimula na ring umalis ang mga luxury car sa ibaba. Lumabas na ni live stream pala ni Kim Jae-hee ang arena sa internet. Muling napatumba ni Park Jae-ho ang iba sa arena. Nang makitang malapit ng sumalakay ang mga pulis, gustong dalhin agad ni Lee Han-pyeong si Kim Jae-hee para tumakas. Ang resulta, biglang preno ang lalaking may tatoo na ikinagalit niya. Sinampal ni Lee Han-pyeong ang lalaki at nagbalak na magmaneho na lang siya. Ngunit hindi niya inasahan na ikakandado ng lalaking may tatoo ang kotse at iiwan siya. Nakarating din si Park Jae-ho. Kinalagkad niya si Lee Han-pyeong sa sahig at binugbog ng husto. Hindi rin nakatakas ang lalaking may tatoo. Hinarang ng pulis ang kotse. Nailigtas ni Min Seo-jin si Kim Jae-hee. Sa kabilang dako, sinugatan din ni Park Jae-ho ang mukha ni Lee Han-pyeong bilang pagganti. Nang malapit na niyang patayin si Lee Han-pyeong, tumakbo si Kang Dong-gu para pigilan siya at hindi sinasadyang nasugatan ng nagwawalang si Park Jae-ho. Sinabihan siya ni Kang Dong-gu na kumalma. Buhay pa si Kim Jae-hee at nailigtas na ng pulisya. Masakit na tinanong ni Park Jae-ho kung ano ang masamang ginawa ng kanyang mga babae. Kinabukasan, pinalaya ni Kang Dong-gu si Park Jae-ho. Ngunit nagsinungaling kay Min Seo-jin na hindi nila nahuli ang tao. Gayunpaman, nang pumasok si Min Seo-jin sa silid ni Lee Han-pyeong, nagulat siya. Binitay hanggang mamatay ang kalaban. Isang mahirap na makuha na lead ang biglang naputol. Hindi nagtagal, kinuha ng supervisory department ang lahat ng dokumento ni Min Seo-jin. Agad siyang nagpunta para harapin si Prosecutor Kim. Tinawanan ni Prosecutor Kim si Min Seo-jin na masyado pa siyang bata at akala niya ay makakatakas siya. Bagaman parehong kabilang sa kanila sina Lee Han-pyeong at Park Jae-ho. Ngunit ngayon ay naayos na ang kanilang dalawa. Ano pa ang gagamitin ni Min Seo-jin para labanan siya? Sa ibang lugar, nagbabantay si Kang Dong-gu sa tabi ng kama ni Kim Jae-hee. Biglang tumawag ang kanyang anak. Ang boses sa kabilang linya ay nagsabing, "Dad, nasaan ka? Bakit ka laging nakikialam sa mga bagay ng ibang tao? Wala naman kaming galit sa iyo." Sa sandaling ito, nakidnap na si Seo Ji-soo. Sinabi ng misteryosong tao kay Kang Dong-gu na bukas ng 1 oras 30 minuto ng hapon, dalhin si Kim Jae-hee at ang video sa itinakdang lugar. Pagkatapos maputol ang tawag, nagmamadaling sinuri ni
Kang Dongwoo ang surveillance camera. Natuklasan niyang may tumawag kay Seo Jisoo para lumabas. Inimbestigahan niyang Jisoo at nalaman niyang ang huling tawag sa telepono ni Seo Jisoo ay mula sa area ng Gudaisi. Tapos namatay ang telepono. Hiniling ni Kang Dongwoo na patuloy niyang subaybayan ang telepono ni Seo Jisoo, baka sakaling mabuhay ito. Sa ibang lugar, kinalaga ng tali si Seo Jisoo ng isang babae at sinundan niya ito sa isang silid na maihahalin tulad sa impyerno. Ang lugar na ito ay nahahati sa maraming maliliit na silid. Ang bawat silid ay gawa sa transparent na salamin. Doon kumakain, natutulog, at namumuhay ang mga magagandang babae. Tila nawalan na sila ng malay. Tinanong ng babae si Seo Jisoo kung nabanggit ba sa kanya ni Kim Jae-hee ang lugar na ito. Agad na nagtanong pabalik si Seo Jisoo kung alam ba nito kung nasaan si Kim Jae-hee. Ang resulta, hindi sumagot ang babae at itinulak si Seo Jisoo sa isa sa mga silid. 2 taon na ang nakalilipas, nagtago si Seo Jisoo sa banyo at dumating din doon ang mga nambubuli sa kanya. Narinig niya ang mga masasakit na panlalait sa kanya. Hindi na niya kinaya at kinuha niya ang kutsilyo para sumugod, ngunit umalis na ang mga taong iyon. Ang nakatayo sa labas ng pinto ay si Kim Jae-hee. Nang muling binubuli si Seo Jisoo, dumating si Kim Jae-hee na parang isang Diyos at tinakot ang mga nambubuli sa pamamagitan ng pagtatanong kung dapat ba niya silang gupitin. Mula noon, si Kim Jae-hee ang pinakahinahangaan ni Seo Jisoo. Nais din niyang maging kasing lakas ni Kim Jae-hee. Noong araw na iyon, dinala si Seo Jisoo sa rooftop ng mga nambubuli, ngunit hindi na siya mahina tulad ng dati at nasugatan pa niya ang kalaban. Sa pagkakataong ito, tumakbo din si Kim Jae-hee para takutin sila hanggang sa tumakas. Nang sabihan niyang ibaba ni Seo Jisoo ang kutsilyo, lumingon ang nambubuli at sumugod, ngunit naitulak siya ni Seo Jisoo. Agad na nag-isip si Kim Jae-hee ng paraan para tulungan siya. Sinabing sabihin na tumalon ang tao. Ngayon, nakakulong si Seo Jisoo sa silid. Sa pag-iisip na hindi pa rin alam kung nasaan si Kim Jae-hee, hindi niya mapigilan ang pagluha. Ngunit sa sandaling ito, nagising si Kim Jae-hee sa kanyang kama sa ospital. Kasabay nito, dumating si Kang Dongwoo sa area ng Gudaisi at nakita ang kotse ng Hanji Cleaning Company na nakaparada malapit doon. Ang cleaning company na ito ay sa totoo lang isang espesyal na cleanup crew. Nagmamadali siyang nagpunta sa harap ng kumpanya, ngunit nang pumasok siya, nalaman niyang wala ang kanyang anak. Sa ibang lugar, nagising din si Park Jae-ho. Noong araw na iyon, si Kang Dongwoo mismo ang nagpalaya sa kanya. Nangako rin si Kang Dongwoo na poprotektahan si Kim Jae-hee. Sa pagkakataong ito, nagpa siya si Park Jae-ho na magtiwala kay Kang Dongwoo. Sa sandaling ito, nagbabantay si Kang Dongwoo sa labas ng silid ni Kim Jae-hee. Sinabi niya sa babae na walang sinuman sa kanyang mga kaibigan ang nasa panganib. Tumakas na si Park Jae-ho. Hiniling ni Kim Jae-hee kay Kang Dongwoo na huwag sabihin kay Seo Jisoo na na-ospital siya dahil natatakot siyang hindi ito titigil sa pag-iyak. Nang makita ito, nagmamadaling tinanong ni Kang Dongwoo kung nasaan ang video. Sinabi lang ni Kim Jae-hee na nasa iba ito at halatang ayaw nang magsalita pa. Nagdahilan siyang gutom na siya at hinila si Kang Dongwoo sa isang convenience store. Natatakot si Kang Dongwoo na tumakas muli siya, kaya't mahigpit siyang nagbantay. Ang resulta, tumawag si Yang Jisoo at sinabing asawa ni Kang. Si Son Woo ay pumunta sa istasyon ng pulis, malamang ay alam na ang tungkol sa pagdukot kay Seo Jisoo. Iminungkahi ni Yang Jisoo na i-report muna ang pagkawala bago simulan ang paghahanap mula sa lokasyon ng pagkawala. Ngunit nagpa siya si Kang Dongwoo na ilihim ang insidente dahil sa takot na sasaktan ng kidnapper si Seo Jisoo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dahil sa sobrang emosyon, napalakas ang boses ni Kang Dongwoo at narinig ni Kim Jae-hee na nasa panganib si Seo Jisoo. Kaya, habang nagbabayad si Kang Dongwoo, naghanap siya ng pagkakataon na tumakas muli. Tinanong ni Kang Dongwoo kung ibinigay ba ang video na iyon kay Seo Jisoo, at nang malaman niya, nagmamadali siyang tumakbo palabas para habulin ito. Ngunit wala na siyang anino nito. Dahil umuulan, kailangan din ng oras para suriin ang surveillance camera. Sa ibang lugar, ang kasamahan. Hindi maikakaila na isang mabuting kaibigan ang kulot na kasamahan. Nag-ayos siya ng bangka para makatakas si Park Jae-ho. Akala niya patay na si Lee Han-pyeong at tapos na ang lahat. Ngunit alam ni Park Jae-ho na hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. May iba pa sa likod ni Lee Han-pyeong at malamang na napilitan itong magpakamatay. Sinabi ng kulot na kasamahan na wala nang magagawa si Park Jae-ho. May proteksyon ng pulis si Kim Jae-hee at ito ang pagkakataon niyang magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi nila inaasahan na si Kim Jae-hee ay kusang pumasok sa lungga ng leon. Sinipa ng babae si Kim Jae-hee. Pagkatapos, si Seo Jisoo na walang malay ay inilagay sa isang bench sa parke at ligtas na nakauwi sa kanyang mga magulang. Ikalimang bahagi sa panig ni Kim Jae-hee. Sabi ng lalaking may peklat sa mukha kay Sujin na huwag saktan ang mukha ng babaeng may red card. Pagkatapos ay kinuha niya ang video at sinabing para ipagdiwang ang paglulunsad ng bagong server. Mag-aayos siya ng isang malaking all-inclusive event para sa kanya. Pagkatapos, sinimulan ni Sujin na ayusan si Jae-hee. Ngunit ang mga sampal na ginawa niya kay Jae-hee kanina ay pagpapanggap lang para makita ng lalaking may peklat na may malalim na damdamin ang dalawang babae sa isa't isa. Tinanong ni Jae-hee kung nakauwi na si Sujin ng ligtas. Sabi ni Sujin sa kanya na huwag mag-alala at palihim na ibinigay
ibinigay sa kanya ang susi. Pagkatapos, inihanda ni Sujin ang mga damit at cash. Tutulong siya na patagalin ang oras at sinabi kay Jae-hee at Park Jae-ho na umalis sa Gangnam at huwag nang bumalik pa. Nag-alala si Jae-hee na mapapahamak si Sujin, ngunit sinabi ni Sujin na ang kanyang buhay ay walang halaga at hindi siya mamamatay, ngunit hindi na planong tumakas ni Jae-hee. May desisyon na siya sa kanyang isip. Pagdating ng gabi, naghanda si Park Jae-ho na umalis, ngunit hindi pa rin mapakali, kaya tinawagan niya si Kang Seon-woo. Sa kasamaang palad, hindi sinagot ni Kang Seon-woo ang tawag dahil sa pakiramdam ng pagkakasala. Sa sandaling ito, naghatid ng balita ang mapagkakatiwalaang si Lee Min-ho na nakakita siya ng ad para sa isang bagong bukas na Black Network server at ang babae rito ay si Jae-hee. Ang entrance fee pa lang sa chat room ay 1,000,000 won at marami nang manonood sa loob. Malapit nang magsimula ang live stream. Pumasok din si Kang Seon-woo sa live stream room. Matapos palakihin ang screen, natuklasan niya na ang singboard ay nagsasabing New York City. Naalala niya na hindi ba't iyon ang Kia Cleaning Company. Nagmura si Kang Seon-woo at agad na nagtungo doon. Kasabay nito, nagpadala si Sujin kay Park Jae-ho ng voice message. Matapos marinig ito, agad siyang tumakbo pabalik ng mabilis hanggat maaari. Hindi nagtagal, natagpuan ni Kang Seon-woo ang lugar. Sa kasamaang palad, under maintenance ang elevator, kaya kinailangan niyang tumakbo sa hagdanan. Sinabi ni Jae-hee na natatakot siyang maboring si Jeong-hwa, kaya sasamahan niya si Jeong-hwa at Park Jae-ho. Huwag siyang masyadong maging masaya sa kawalan ng babaeng nanggugulo sa kanya. Buti na lang, mabilis si Kang Seon-woo. Nang magsimula ng mag-live stream si Jae-hee, nakapasok na siya. Pagkakita sa mga babaeng nakakulong, lalo siyang nagalit. Pinabagsak niya ang ilang gwardiya at pumunta sa live control room. Hindi siya makapaniwala kung gaano sila kalupit sa mga babae. Nakita niyang nagsimula ng maghubad si Jae-hee. Kailangan niyang mabilis na mahanap ang silid na ito. Hindi inaasahang sa sumunod na sandali, biglang umatake ang lalaking may peklat sa likod. Nahuli si Kang Seon-woo nang walang pag-iingat at tinurukan siya ng pampatulog. Siya pala ang misteryosong lalaking tumawag kay Kang Seon-woo. Sa sandaling ito, pumasok ang isang matandang lalaking may puting buhok. Siya ang misteryosong direktor na si Choi. Biglang binasag ni Jae-hee ang salamin at naghanda na tumalon bago magsimula ang live stream. Hindi na gusto ni Jae-hee na gawin ang gusto ng mga hayop na iyon. Siya mismo ang magdedesisyon sa kanyang kapalaran. Ngunit nang makita niyang nagpakamatay ang babaeng may red card, hindi man lang nagbago ang ekspresyon ni Director Choi. Para sa kanya, isa lang itong nawawalang produkto at kailangan lang niyang maghanap ng mas maganda para ipalit. Nang dumating si Park Jae-ho na nagmamadali, ang tumambad sa kanya ay ang kahabag-habag na kalagayan ni Jae-hee. Labis siyang nasaktan at halos mamatay. Sa sandaling ito, nakita ni Park Jae-ho ang lalaking may peklat sa mukha na umaalis. Nakalimutan pa niyang magmaneho, ang nasa isip lang niya ay kailangan niyang habulin ang mga taong iyon. Hanggang sa mabangga siya ng ibang mga sasakyan sa kalsada. Kasabay nito, sa wakas ay nakatanggap si Sujin ng voice message mula kay Jae-hee. Nag-aalala si Jae-hee na baka galit pa rin si Sujin. Sa huli nilang paghihiwalay, may mga masasamang salita siyang nasabi, ngunit hindi iyon ang ibig niyang sabihin, sinadya lang niya iyon. Sinabi rin ni Jae-hee kay Sujin na noong taon na iyon, nang kanyang gumawa ng isang tangang bagay, si Sujin ang bumalik sa kanya. Kaya mas malakas si Sujin kaysa sa kanya. Ang huling salita ni Jae-hee para kay Sujin ay salamat. Matapos itong marinig, hindi mapigilan ni Sujin ang pag-iyak. Kinabukasan, nilagdaan ni Kang Seon-woo ang kanyang pangalan bilang tagapangalaga sa cremation form ni Jae-hee. Ngunit medyo sinisisi ni Sujin ang kanyang ama na nagsasabing siya ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ni Jae-hee. Ang pagitan sa pagitan ng mag-ama ay lalong lumalim. Samantala, ginugunita rin ni Park Jae-ho si Jae-hee sa sarili niyang paraan. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sujin at sinabi sa kanya na sabihin sa lalaking may peklat sa mukha at kay Director Choi na hugasan ang kanilang mga liig at hahanapin niya sila sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, nahanap ni Min Seojin ang contact information ni Director Choi at nagpadala ng mensahe, umaasang makausap siya. Agad na tumugon si Director Choi at nag-set ng appointment para makipagkita sa kanya. Sinunod ni Min Seojin ang direksyon papunta sa isang maliit na restaurant. Matagal nang naghihintay si Director Choi. Alam niya na si Min Seojin ay malapit nang ilipat sa probinsya para sa pananaliksik dahil sa pagkakasala niya kay Prosecutor Kim, kaya siguradong may kailangan siya sa kanya ngayon. Naglabas si Min Seojin ng isang tumpok ng mga papel, mga dokumento tungkol sa Gangnam Death at kay Director Choi. Sinabi niya na kung ipapubliko ang impormasyong ito, malalantad sa publiko ang maruming ugnayan ni na Director Choi at Prosecutor Kim. Matapos marinig ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Director Choi. Kasabay nito, sinadya ng lalaking naghihiwa ng karne na mag-ingay na halatang ginigipit si Min Seojin. Sinabi ni Director Choi na malikhain ang pag-akit niya sa kalaban ng Departamento ng Supervision at kung mawawala ang kanyang pagiging matigas, maaari siyang maging isang mapanganib na sandata. Pagkatapos, formal na inalok ni Director Choi si Min Seojin na makipagtulungan. Bagaman medyo natukso si Min Seojin, naaalala pa rin niya na si Prosecutor Kim nakipagtulungan sa kanya. Agad na ipinaalam ni Director Choi kay Min Seojin na masyadong mainipin si Prosecutor Kim at pinili niyang umiwas sa tanggapan ng Pangulo, kaya kailangan ni Director Choi ng malakas na suporta para sa susunod
sumusunod na tao. Pagkalipas ng 3 buwan, nawawala si Sujin mula nang mag-away sila. Si Kang Seon-woo ay parehong walang magawa at nagsisisi, at direkta siyang nagpunta sa harap ng team leader para magbitiw sa pwesto. Pagkatapos ay nagsimula siyang magtrabaho bilang isang driver sa mga abalang nightclub sa Gangnam upang mabilis niyang mahanap ang kanyang anak. Noong gabing iyon, pinulot niya ang isang magandang babae na maisugat sa mukha at dinala siya sa itinalagang lokasyon. Mabait na binigyan din siya ni Kang Seon-woo ng isang pares ng salaming pang-araw upang matakpan niya ang kanyang sugat. Sa sandaling ito, sinabi ng Hano supplier sa kanya na kumuha pa ng isa pang pasahero. Nang makarating si Kang Seon-woo, sinek muna ng security guard ang kanyang mensahe bago siya papasukin. Ang resulta, ayaw magbayad ng mga nasa Z-room. Kaya, kinuha ng babae ang basag na bote ng alak at tinakot sila. Kinuha ni Kang Seon-woo ang basag na bote, direktang sinaksak sa harap ng mapagmataas na lalaking blonde at pagkatapos ay inagaw ang mamahaling silk scarf nito. Ginawa niya itong bendahe sa sugat ng babae at dinala siya sa kotse. Nagtanong ang babae kay Kang Seon-woo kung dapat ba silang maghanap ng media para ibunyag ang nangyari dahil ang ama ng lalaking blonde ay isang vice minister. Maaari siyang mag-organisa ng mga party at gumamit ng mga iligal na droga sa party ng Malaya, ngunit ang kakaiba ay ang resulta ng pagsusuri ay negatibo. May hawak na maliit na pakete si Kang Seon-woo at tinanong ang babae kung ginagamit ba ng lalaking blonde ang ganitong klase. Sinabi ng babae sa kanya na tinatawag itong yun, ngunit bago pa siya makapagkwento pa, dumating si Sujin upang sunduin ang babae. Palihim na kinuhanan ni Kang Seon-woo ng larawan ang likuran nilang dalawa. Pagbalik sa kanyang inuupahang silid, inirecord at inimbak niya ang impormasyong nakuha niya ngayong araw. Sa sandaling ito, ang kanyang lumang telepono ay puno ng mga missed calls, ngunit hindi sinagot ni Kang Seon-woo ang alinman sa mga ito. Tinignan niya ang social media account ni Sujin, ngunit offline pa rin ito. Ang huling online niya ay 2 linggo na ang nakakaraan at ang lokasyon ay sa Nonhyun-dong. Samantala, sinusundan ni Park Jae-ho ang mga nagde-deliver ng mga gamit sa club. Kinagabihan, matapos nilang magbaba ng mga kargamento, kinuha niya ang tangke ng gasolina mula sa trunk ng kotse at dumiretso sa nightclub. Nang makita ng bartender sa counter na dumating muli ang Diyos na ito, natakot siya at hindi naglakas loob na lumaban. Kinuha ni Park Jae-ho ang maliit na pakete na nakatago sa kahon ng alak at tinignan ito. Pagkatapos ay tinanong niya ang bartender kung ano ito. Lumabas na ito ang bagong produkto na ilalabas ng Gangnam Det na kasalukuyang ibinebenta ng Holisale sa murang presyo. Ipinaliwanag ng bartender na pinilit siya ng lalaking may peklat sa mukha na bilhin ito. Pagkatapos marinig ito, hindi na nag-atubili si Park Jae-ho at agad na ibinuhos ang gasolina sa ibabaw ng bartender. Sinabi lang niya, magsisimula na ang EI mo. Samantala, ganap nang nagbago si Min Seo-jin. Naging prosecutor siya. Upang lutasin ang kaso ng nawawala sa Gangnam, nakapasok siya sa pangkalahatang tanggapan ng taga-usig at binigyan ng espesyal na promosyon upang maging pinuno ng Anti-Corruption Department. Kamakailan, nagpa siya din siyang itigil ang investigasyon sa kaso ng droga na kinasasangkutan ng anak ni Vice Minister Lee na biglang nakakuha ng atensyon ng maraming media. Biglang, isang binata na hindi mukhang reporter ang nagtanong sa kanya kung siya, tulad ni Prosecutor Kim, ay sumunod sa black sheep ng mga financial magnate para sa kanyang sariling interes. Medyo natigilan si Min Seo-jin nang marinig ito. Noong araw na iyon, matapos siyang pumayag kay Director Choi, mabilis siyang umanga. Hanggang sa ilang araw na ang nakakaraan, hinarangan ni Kang Seon-woo ang daan at sinadya niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa pahiwatig tungkol sa nyon. May nakakita sa anak ng Vice Minister na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot na ito, ngunit tinapos niya ang investigasyon dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sinabi pa ni Kang Seon-woo na siguradong magagamit niya ang bagay na ito. Ayaw makarinig ni Min Seo-jin ng mga panunukso at direkta niyang tinakot si Kang Seon-woo na sinasabing kung isa siyang ordinaryong mamamayan, dapat kumilos siya tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Sa ngayon, sa harap ng mga tanong mula sa tinatawag na online reporter, hindi na maipapakita ni Min Seo-jin ang kanyang kahinaan. Sa ibang lugar, lihim na ipinatawag ni Director Choi ang isang grupo ng matataas na opisyal at ipinakita sa kanila ang planong gagawing wellness city. Ang ibig sabihin nito ay para bigyan daan ng mga matataas na opisyal na ito ang plano upang maaprobahan ito ng maayos. Kumpara sa mga panunuyo ng iba, si Prosecutor Kim, na nagsasabing nakatakas na siya sa kontrol, ay hindi napigilang bukas na ibuhos ang malamig na tubig. Sinabi niya na ang malaking halaga para sa pagtatayo ng isang healthcare city na para lang sa mayayaman ay maaaring magdulot ng matinding pagkadismaya sa publiko. Ginamit din ni Prosecutor Kim ang pangalan ng presidente para magbigay ng presyon. Pagkatapos nito, kasama ang alkalde na si Jeong, na nagtaksil din, umalis siya sa hapag ng mayabang, nanyurakan ang dignidad ni Director Choi. Agad na nakipagkita si Director Choi kay Prosecutor Kim sa maliit na restaurant na iyon at tinanong siya kung bakit bigla siyang nagbago ng isip. Tinanong ni Prosecutor Kim kung alam ba niya kung ilang tao ang namatay para lang mahanap ang video na iyon. Ngunit kahit ang parte niya sa kita mula sa arena ay hindi pa niya natatanggap. Akala ni Director Choi ay hindi siya masaya dahil kaunti ang natanggap niya, ngunit mas malaki ang ambisyon ni Prosecutor Kim. Gusto niyang subukang maging ministro. Hindi nagtagal, nakita ni Min Seo-jin sa internet ang ulat na nasuspinde ang plano para sa Bio City. Kinokonsidera ni Mayor Yoo na magtayo ng mga murang apartment at mabilis na sinundan ito ng online reporter na nagbunyag na parehong may problema ang mag-asawa ni Mayor Yoo. Lalo na ang asawa
niya na nagtatrabaho bilang CE sa isang venture investment company, ngunit noong 2019, ang kumpanya ay iligal na nangutang ng 25 bilyong won at ginamit ang malaking halagang ito upang bumili ng isang likhang sining na hayagang nanloko sa bangko para makautang. Nagsimulang maging negatibo ang opinyon ng publiko kina Prosecutor Kim at Mayor Yoo. Narinig ni Mayor Yoo na sinimulan na ng pangkalahatang tanggapan ng taga-usig na imbestigahan ang kasong ito at ang namamahala sa kaso ay si Min Seo-jin. Agad siyang tumawag upang humingi ng tulong kay Prosecutor Kim, ngunit hindi niya inaasahang personal na dumating si Min Seo-jin. Ngunit hindi siya dumating upang maging kaaway ni Mayor Yoo, kundi upang paalalahanan siya. Noong gabing iyon, ibinigay ni Min Seo-jin ang sertipiko ng pagbabago ng land use para sa Bio City kay Director Choi. Napirmahan na ni Mayor Yoo ang kanyang pangalan. Ngunit upang maaprubahan ang plano, kailangan pa ring harapin si Prosecutor Kim na humaharang sa daan. Sinabi ni Director Choi na ipinaubaya na niya sa kanya ang natitira. Binigyan din ni Director Choi si Min Seo-jin ng isang kopya ng tax investigation na nagtatarget kay Cho Kyung-seon, ang Ministro ng Food Safety. Sinabi niya sa kanya na tingnan kung may maaari siyang makuha mula rito. Kung kailangan ng koordinasyon, mag-aayos si Director Choi ng mga tao upang baguhin ang mga batas at executive order. Nang bumalik si Min Seo-jin, galit na ibinato ni Prosecutor Kim ang ilang papel na nag-akusa sa kanya na nakipagsabwatan kay Mayor Yoo upang saktan siya. Ngunit bago pa siya makapagsabi ng marami, tumawag na ang kanyang mga subordinate upang ipaalam sa kanya na dumating na ang Prosecutor's Office upang magsagawa ng paghahalughog at pag-confiscate. Sinabi ni Min Seo-jin sa kanya na dapat ay tinanggap niya ang mga kondisyon ng maliit na restaurant na iyon dahil hindi siya ang tamang tao para maging ministro. Dito na napagtanto ni Prosecutor Kim na si Min Seo-jin na kanyang hinamak ay lihim na nakikipagsabwatan kay Director Choi, kaya't nakakayanan niyang umangat ng mabilis kahit walang background. Ngayon ay nakapaghiganti na talaga si Min Seo-jin. Ibinigay niya ang warrant of arrest para kay Prosecutor Kim at pagkatapos ay hinarangan din ng mga tauhan ng Prosecutor's Office ang pinto. Bago siya arestuhin, nagbigay pa si Prosecutor Kim ng payo kay Min Seo-jin na huwag siyang maging masyadong mapagmataas dahil sa huli ay magkakaroon din siya ng katulad na kapalaran tulad niya. Sa ibang lugar, natuklasan ni Kang Seon-woo na bukas ang pinto ng kanyang bahay. Buti na lang at ang mapagkakatiwalaang si Lee Min-ho lang ang dumating para hanapin siya. Pumunta silang dalawa sa rooftop para mag-usap. Sinabi ni Lee Min-ho kay Kang Seon-woo na ang bulag na paghahanap sa Gangnam ay hindi makikita si Soo-jin at hindi rin niya sigurado kung nasaan ang bata. Ipinakita ni Kang Seon-woo kay Lee Min-ho ang pribadong API na iyon. Kapag nag-login ang user, ipinapakita nito ang address at may nag-login sa account ni Jae-hee at gumagala sa Gangnam. Siya ay si Soo-jin. Sa simula, hiniling ni Kang Seon-woo sa kanyang anak na kausapin siya. Ngunit sinabi lang ni Soo-jin na may kailangan siyang gawin at pagkatapos ay nag-log out sa account. Matapos maging isang driver, maraming pahiwatig ang natuklasan ni Kang Seon-woo. Mula nang mawala si Lee Jun-ho, nagulo ang sitwasyon. Upang mabuhay, pinili ng maliliit na supplier na hatiin ang kita. Bukod pa rito, isang bagong ipinagbabawal na gamot na tinatawag na neon ang ibinebenta sa murang halaga upang palawakin ang merkado. Sa mga lugar kung saan lumalabas ang gamot na ito, dumating din si Soo-jin ilang araw na ang nakakaraan. Siguradong sinadya niyang makisali sa neon para sa isang dahilan. Pagkatapos nito, sinimula ni Kang Seon-woo na subaybayan si Soo-jin at nakita siyang inaalagaan ang binugbog na babae na siyang binigyan niya ng salaming pang-araw. Medyo nakaramdam ng pagkakasala si Kang Seon-woo. Tinuring lang siya ni Soo-jin bilang isang mabait na driver at hindi siya pinaghihinalaan ng husto. Tinanong pa niya kung maaari ba siyang maghatid sa kanilang dalawa. Ngunit nakita sila ni Park Jae-ho na sumusunod sa kanila. Pagkakita kay Kang Seon-woo na pinaandar ang kotse, agad siyang sumunod. Dinala ni Kang Seon-woo ang babae para magpa-eavesdrip at nang paalis na siya ay sinuntok siya ni Park Jae-ho sa mukha. Galit na sinumbatan ni Park Jae-ho si Kang Seon-woo kung bakit siya gumawa ng magagandang pangako, ngunit hindi man lang niya maprotektahan ang isang babae. Hindi lumaban si Kang Seon-woo, bagkus ay humingi pa siya ng tawad kay Park Jae-ho. Hindi tinanggap ni Park Jae-ho ang paghingi ng tawad at binalaan si Kang Seon-woo na huwag nang makialam sa kanyang mga gawain. Pagkatapos, hinanap ni Park Jae-ho si Soo-jin at tinanong siya kung bakit siya nakikipagtulungan sa isang pulis. Nagulat si Soo-jin sa tanong na iyon. Akala niya ay ordinaryong driver lang iyon. Sinabi ni Park Jae-ho sa kanya na huwag magtiwala kay Kang Seon-woo. Kung hindi mamamatay si Jae-hee. Ngunit sinabi ni Soo-jin kay Park Jae-ho na desisyon iyon ni Jae-hee. Hindi pa rin naniwala si Park Jae-ho at hiniling kay Soo-jin na ibigay ang lokasyon ng lalaking may peklat sa mukha. Kinabukasan, may nag-a-advertise sa isang espesyal na chat group na may isang malaking party ngayon para ipagdiwang ang paglulunsad ng bagong ipinagbabawal na gamot, ang neon. Agad na nagtungo si Kang Seon-woo doon. Ang address ay nasa Sun Education Academy Building, kung saan pumupunta ang mga estudyante para sa tutoring. Sa sandaling ito, nagtatago si Soo-jin sa gitna ng mga tao at umiinom ng alak na may halong kung ano. Sa kabilang banda, inutusan ni Kang Seon-woo si Lee Min-ho na sundan at bantayan si Min Seo-jin sa kanyang sasakyan. At dinala si Min Seo-jin sa dalawa biopharmaceutical company. Pagkatapos, may naghatid sa kanya sa elevator papunta sa secret lounge at kinailangan niyang ilagay ang kanyang telepono sa isang safe. Ang kanyang jacket at bag ay kailangan ding inspeksyonin. Matapos masigurong walang problema, pinayagan siyang pumasok. Sa wakas ay naibigay na ni Min Seo-jin ang dokumento kay Director Choi. Nang suriin niya ang bank account ni Prosecutor Kim, natuklasan niya ang mga record
record na may kaugnayan sa kumpanya ng pharmaceutical na nagpapakita na binibili ni Director Choi ang iba pang mga kumpanya ng pharmaceutical. Sa pag-alam na ang oras ay hinog na, sinabi ni Director Choi kay Min Seo-jin ang tungkol sa kasalukuyang negosyo. Sa Amerika, ang mga pharmaceutical companies ay may monopolyo. Ang source ng raw material ng mga pampamanhid at ang mga kumpanya na gumagawa ng mga painkiller ay nagbebenta rin ng antidote. Una nilang ginagawang addict ang mga tao, pagkatapos ay tinutulungan silang mag-detox. Maaari silang kumita ng 2 beses at pagsamantalahan ang mga customer upang makakuha ng malaking kita. Naglabas si Director Choi ng isang maliit na bote ng gamot at ipinakita kay Min Seo-jin. Samantala, nasa ibaba na ng gusali si Kang Seon-woo. Nakita niya ang dilaw na sasakyan ng Sun Education Academy at lahat ng bumaba ay mga kabataan. Biglang, natuklasan ni Kang Seon-woo na ang lokasyon ng online account ay nasa Sun Education Academy. Dali-dali siyang bumaba ng kotse at tumakbo papunta doon. Kasabay nito, nakatanggap si Park Jae-ho ng mensahe mula kay Soo-jin. Pinagsama rin ito tungkol sa welcome party sa Sun Education Academy habang si Kang Dong-woo ay pumasok sa loob ng gusali. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang lahat ng kabataan ay nakasuot ng headphone at sumasayaw na parang baliw. Kumuha si Kang Dong-woo ng isang headphone at sinubukan itong pakinggan. Tulad ng inaasahan, may maingay na musika sa loob. Nagmamadali siyang nagsimulang hanapin si Seo Ji-soo. Ngunit hindi inaasahang nagkaroon ng kaguluhan sa lahat at umakit pa ng mga gwardya. Sa kabilang banda, alam ng lalaking may peklat na may sumugod at kaagad siyang nakipag-ugnayan kay Hergina. Sinabihan siyang mabilis na iuwi ang kanyang dalaga. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, natuklasan din ni Hergina na online si Kim Jae-hee sa Sun Education Academy. Pagkatapos ay pumunta siya sa pribadong silid. Nang makita si Hergina na kumukuha ng gamot at nagsusuka doon, nagsimulang makipag-away si Kang Dong-woo sa gwardya. Aksidente siyang nakita ang anino ng kanyang anak na babae at kaagad siyang sumunod. Ngunit sa kasamaang palad, ang pinto ay nakalock sa kabilang panig. Walang humpay na binasag ni Kang Dong-woo ang salamin. Gusto niyang makuha ang atensyon ni Hergina. Ngunit nakita ni Hergina na nagdurusa ang kanyang ama kahit na ang kanyang noo ay nabasag. Pinili pa rin niyang umalis kasama ang mga taong iyon. Ayaw pa ring sumuko ni Kang Dong-woo at sinubukan niyang habulin ang kanilang sasakyan. Hanggang sa mabangga siya ng isang itim na kotse at tumilapon. Ibinaba ng lalaking may peklat ang kanyang mga tao. Ginamit ang isang patpat upang patumbahin si Kang Dong-woo at inihagis siya sa trunk ng sasakyan. Ngunit nang sila ay maghanda ng umalis, ginamit ni Yoon Gil-ho ang American-style roadblock. Pagkatapos ay bumaba at inilagay muna si Kang Dong-woo sa kanyang kotse. Sa sandaling iyon, tinawag ng lalaking may peklat, si Moon Chil-seong, ang pangalan ni Yoon Gil-ho. Magkakilala sila sa loob ng maraming taon at maging ang peklat sa kanyang mukha ay gawa ni Yoon Gil-ho. 7 taon na ang nakalilipas, sa arcade na binuksan ni Madam Baek, galit na pumunta ang nakababatang si Yoon Gil-ho upang hanapin si Moon Chil-seong at nang walang anumang sinabi, nagsimula silang mag-away. Ininsulto ni Moon Chil-seong si Yoon Gil-ho na walang utang na loob dahil binigyan niya ito ng pagkain at tirahan. Ngunit hindi inaasahan, ginamit ni Yoon Gil-ho ang isang binti ng upuan upang malakas na hampasin siya. Mula noon, naging magkaaway ang dalawa. Nang malapit na silang mag-away, lumitaw ang isang sasakyan ng pulis sa malapit at ang magkabilang panig ay napilitang mabilis na umalis. Pagkatapos ay ibinaba ni Yoon Gil-ho si Kang Dong-woo mula sa sasakyan. Sinubukan ni Kang Dong-woo na magmakaawa sa kanya na habulin ang kabilang sasakyan dahil si Seo Ji-soo ay nasa loob. Gusto niyang maghiganti para kay Kim Jae-hee. Bagaman nagulat, matigas pa rin si Yoon Gil-ho at sinabing dapat niyang maramdaman ang parehong sakit tulad niya pagkatapos ay umalis. Sa ibang lugar, nag-alok si Min Seo-jin ng isang relationship na may shared interest. Gusto niyang maging bahagi ng plano. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay nabahira ng dugo dahil sa kanya, kaya dapat siyang makakuha ng kahit kaunting kapalit. Muling tinawagan ni Min Seo-jin ang kanyang subordinate, si Baek Ik-nam, at sinabing gusto niyang hingin ang tulong niya para sa isang bagay. Kaagad na nakinig ang detective driver na si Lee Gang-soo. Ngunit sinadya ni Min Seo-jin na hindi sabihin kung ano iyon, sinabi lang niya na makikipag-ugnayan siya sa kanya mamaya. Hindi nagtagal matapos umalis si Min Seo-jin, tumawag si Moon Chil-seong upang mag-ulat kay Choi Kwang-il na sina Kang Dong-woo at Yoon Gil-ho ay muling gumawa ng gulo. Sinabi ni Choi Kwang-il na bilisan ang proseso dahil malapit na ring matapos ang eksperimento at samantalahin na rin upang mapaghandaan sina Yoon Gil-ho at Kang Dong-woo. Samantala, hinanap ni Kang Dong-woo ang babaeng nakasalindrip, ginamit ang kanyang telepono upang tawagan si Seo Ji-soo at nagmakaawa kay Seo Ji-soo na pakawalan siya. Ang resulta, sinabi ni Seo Ji-soo na kusang loob ang bata at binaba ang telepono. Tinanong na lang ni Kang Dong-woo ang babae kung alam ba niya ang lokasyon ni Moon Chil-seong. Nakita na ng babae si Moon Chil-seong sa isang lugar dati, ngunit hindi niya matandaan kung saan eksakto. Malabo lang niyang natatandaan na ang lugar ay isang nightclub. Ngunit walang tao sa loob at napakatahimik. Naalala ni Kang Dong-woo na dumaan siya sa isang lugar na may selyadong backdoor, kaya kaagad siyang pumunta doon. Sa ibang lugar, tinawag ni Hergina si Seo Ji-soo. Gusto siyang hikayatin na umalis kaagad, ngunit hindi lamang nakinig si Seo Ji-soo. Gusto pa niyang sumali sa VIP-only party. Direktang tinanong ni Hergina ang bata kung ano talaga ang layunin niya sa pagpunta doon.
Pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Seo Jisoo ang isang video na siyang pinagmulan ng lahat ng kamakailang sakuna. Lumabas na bago namatay si Kim Jae-hee. Nagpadala siya ng isang nakatagong video kay Herji na sinabihan siyang ibigay ang video kay Kang Dong-woo pagkatapos siyang mamatay. Ang resulta, sumali si Seo Jisoo sa laro at naghanda na siyang maghiganti para kay Kim Jae-hee. Pagkatapos panoorin ni Seo Jisoo ang nilalaman ng video, lubos siyang nabigla. Nagmakaawa si Seo Jisoo kay Herji na para sa malagim na pagkamatay ni Kim Jae-hee. Natulungan siya. Sa kabilang banda, pumasok si Kang Dong-woo sa nightclub na pansamantalang sarado. Hindi inaasahang lumitaw din si Yoon Gil-ho doon. Pagkatapos, may tunog ng pagbukas ng pinto mula sa malayo. Kaagad na nagtago ang dalawa at pumasok sa isang pribadong silid. Habang nag-uusap sila, inatake ng lalaking may tatoo si Kang Dong-woo mula sa likuran, ngunit sinipa siya ni Yoon Gil-ho. Naglakas loob pa ang lalaki na gamitin si Kim Jae-hee para pukawin si Yoon Gil-ho. Tiningnan ng dalawa ang loob at nakita nila ang di mabilang na Nyon at sila ay talagang walang masabi. Tinali nila ang lalaking may tatoo at gusto nilang kumuha ng impormasyon mula sa kanyang bibig. Sa ibang lugar, bumalik si Moon Chil-seong sa bahay. Nagsimula siyang tingnan ang mga bagong dating na babae. Nagmamadaling sinabi ni Herji na kailangan pa nilang magpalit ng damit. Ngunit bago siya umalis, binalaan ni Moon Chil-seong si Herji na sa lalong madaling panahon, ibibigay sa kanya ni Choi Kwang-il ang kontrol sa Gangnam area. Kung gumawa pa ng isa pang pagkakamali si Herji na, tiyak na sisirain niya ito. Nagtatago si Seo Jisoo sa mga damit at hindi makahinga ng malalim. Sa sandaling iyon, tinawagan ng lalaking may tatoo si Moon Chil-seong. Sinabi na sina Yoon Gil-ho at Kang Dong-woo ay pumasok sa dalawa in nightclub at sumigaw na pumunta agad si Moon Chil-seong, kung hindi, lahat ng Nyon dito ay sisirain. Ngunit hindi madaling naloko si Moon Chil-seong. Sinuri niya ang surveillance camera ng nightclub at naghanda ng isang bitad. Ngunit nang siya ay maghanda ng umalis, nakatanggap siya ng isang text message na nagsasaad, mamayang isaam, kaagad na binago ni Moon Chil-seong ang kanyang plano. Kinuha ni Seo Jisoo ang mga sandata na inihanda niya, ngunit naalala niya ang teddy bear sa kanyang bag na isang regalo mula kay Kang Dong-woo. Sa huli, nagpasya pa rin siya at lumabas din si Seo Jisoo. Kasabay nito, natuklasan din ni Kang Dong-woo ang kamera sa API at nalaman na sinusubaybayan sila ng lalaking may tatoo. Hindi nagtagal, nakatanggap si Kang Dong-woo ng tawag mula kay Seo Jisoo. Nagmakaawa siya sa kanyang tulungan siya sa isang bagay na dalhin ang mga babae sa kanyang tabi upang magpagamot at huwag na huwag silang iwan muli. Nang marinig si Kang Dong-woo na pumayag, kaagad niyang ipinadala sa kanya ang detalyadong address ng lugar. Hindi pa rin maatim ni Herji na napanoorin si Seo Jisoo na pumunta sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Kang Dong-woo kay Yoon Gil-ho na sumama sa kanya, ngunit ayaw umalis ni Yoon Gil-ho. Sinabi niya na kahit na mamatay siya dito, tiyak na hintayin niya ang pagdating ng mga taong iyon. Napilitan si Kang Dong-woo na umalis mag-isa at sa kanyang puso, tahimik siyang nanalangin na si Yoon Gil-ho ay mabuhay. Nagbuhos si Yoon Gil-ho ng gasolina sa Nyon at naglaro ng lighter habang hinihintay ang pagdating ng mga taong iyon. Ngunit hindi inaasahang, may dala silang kagamitan at nagbuga ng isang uri ng malakas na gas kay Yoon Gil-ho. Sa huli, nahuli pa rin si Yoon Gil-ho at dinala sa kotse. Kasabay nito, sinabi ni Seo Jisoo kay Herji na kailangan din niyang gumawa ng isang bagay. Pagkatapos niyang magsalita, ginamit niya ang isang bote ng alak upang hampasin ang gwardya. Pagkatapos ay sinabi kay Herji na umuwi na kaagad. Hindi rin niya pinayagan ang ibang mga babae na umalis para sumali sa party ngayong gabi. Ngunit sa kasamaang palad, pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita niya si Moon Chil-seong. Dinala si Seo Jisoo sa ibang silid. Hindi nahanap ni Moon Chil-seong ang video sa kanyang telepono. Alam ni Seo Jisoo na hindi na siya makakatakas, kaya nagsimula siyang murahin si Moon Chil-seong. Isinusumpa na habang buhay siyang mabubuhay na parang ipis. Pagkatapos marinig iyon, kinuha ni Moon Chil-seong ang isang kutsilyo. Pagkatapos, naghanda si Moon Chil-seong na dalhin ang mga babae sa party. Natuklasan din ni Moon Chil-seong ang pagkatao ni Herji na, ngunit hinayaan pa rin siyang sumakay sa kotse at iniulat ang bagay na ito kay Choi Kwang-il. Dali-daling tumakbo si Kang Dong-woo, ngunit huli na. Nang mahanap niya si Seo Jisoo, nasaksak na ito at malapit ng mamatay. Bago siya mamatay, sinabi niya kay Kang. Si Kang Dong-woo na ang video ay nasa maliit na itim na teddy bear. Hiningi ni Seo Jisoo ang tulong ni Herji na kung siya rin ay mabibigo, ibigay ang teddy bear kay Kang Dong-woo. Binasa ni Kang Dong-woo ang memory card at sa wakas ay napanood ang video. Sa loob, ang mga matataas na opisyal ay hayagang nag-usap tungkol sa clinical trial at pagkatapos ay kinuha ang pampamanhid na painkiller at antidote. Sinabi ni Choi Kwang-il na ang paggamit nito ay hindi magpapakita ng positibong resulta. Kinuha ito ng isang opisyal at ininject sa kanya. Gusto niyang gamitin ang babae sa tabi niya upang subukan ang gamot, ngunit hindi inaasahan na itala ni Kim Jae-hee ang buong proseso. Pagkatapos panoorin ang video, kaagad na nakipag-ugnayan si Kang Dong-woo kay Yang Jisoo at ipinadala sa kanya ang video. Sinabi niya kay Yang Jisoo na ipadala agad ito sa Research Institute para sa pagsusuri. Sinabi rin niya na si Min Seo-jin ay gumagawa ng kakaiba kamakailan at si Oh Jin-young ay nakakuha rin ng maraming litrato. Siya ay pumunta sa pharmaceutical company, tiyak na may koneksyon sila. Ngunit sa sandaling iyon, voluntaryong tinawag ni Baek Ik-nam si Kang Dong-woo sa ilalim ng tagubilin ni Min Seo-jin. Pagkatapos mamatay ang sikat na artista, sinabi ni Min Seo-jin sa kanya na ang labanan na ito ay magiging mahaba. Sa loob ng kabinet, lahat ng mga dokumento ay may kaugnayan sa mga nakolekta ni Min Seo-jin. Pagkatapos tingnan ito, nakipag-ugnayan
Nag-ugnayan si Kang Dong-woo kay Min Seo-jin at nag-alok na ibahagi sa kanya ang video, ngunit sa kondisyon na tulungan niya siyang makakuha ng oras. Kailangan ni Kang Dong-woo na pumunta doon upang iligtas ang kanyang anak na babae. Kaagad na pumunta si Min Seo-jin sa pharmaceutical company. Sa conference room, marami ng matataas na opisyal. Lahat sila ay mga investor sa pharmaceutical company at pumunta ngayon upang tingnan ang mga resulta at pumirma ng bagong kontrata. Hindi nagtagal, dumating si Choi Kwang-il sa conference room. Ngunit kaagad ding dumating si Kim Byung-ok. Kaagad na nanlamig si Min Seo-jin. Ipinakilala pa ni Choi Kwang-il na pagkatapos na mapawalang sala si Kim Byung-ok, agad siyang kukunin bilang Justice Minister. Hinarap ni Min Seo-jin si Choi Kwang-il, tinatanong kung si Lee Jeong-hwa at Kim Byung-ok ay pagsubok lamang para sa kanya. Tumango si Choi Kwang-il. Walang magawa si Min Seo-jin kundi sundin ang proseso at ipamahagi ang mga kontrata sa bawat isa. Pagkatapos, lumitaw ang mga babae sa isang saradong silid na may one-way mirror bilang mga subject sa eksperimento. Bago ito, sa panahon ng paghahanap at pagkuha ng mga gamit, gumawa si Herjin ng dahilan na magiging masakit kung hindi siya maninigarilyo sa loob ng 5 minuto at matagumpay niyang naipasok ang isang lihim na sandata. Dinala din ng mga tauhan si Yoon Gil-ho. Sinabihan sila ni Moon Chil-seong na bantayan siya ng mabuti. Gusto niyang personal na patayin si Yoon Gil-ho. Hindi inaasahang nakatakas si Yoon Gil-ho at mabilis na nalampasan ang ilang gwardya. Sa kabilang panig, may ilang taong nakasuot ng puting lab coat na pumasok sa saradong silid. May hawak na kumpletong produkto na Leon 1 at Leon 2. Agad nilang ininject ang Leon 1 sa mga babae. Nang magsimulang mag-react ang mga babae, ibinuga naman nila ang Leon 2 sa kanilang mga ilong. Kaagad na nagkaroon ng epekto. Sa sandaling naisip ng mga matataas na opisyal na matagumpay ang eksperimento, nagsimulang bumula ang bibig ng babae at patuloy na nagkonvulse. Sinubukan ng lalaking nakasuot ng puting lab coat na ayusin ang sitwasyon, ngunit lalo lang itong lumala. Tumakbo si Herjin sa babae at sinubukang iligtas siya, ngunit nalagutan pa rin ng hininga ang babae. Labis na nagalit ang kalbong opisyal. Tinanong kung bakit walang side effects ang antidote. Matigas pa ring sinabi ni Choi Kwang-il na ang gamot ay depende sa tao. Mayroon ding ibang nagtatanggol kay Choi Kwang-il na nagsasabing ang isang clinical trial na may 50% na success rate ay itinuturing pa ring matagumpay. Kaya nagpatuloy ang eksperimento. Nang makita nilang gagamitin na nila ang gamot kay Seo Ji-soo, agad na iminungkahi ni Min Seo-jin na pirmahan muna ang kontrata. Sinabi niya na pagkatapos ilabas ang produkto sa susunod na buwan, ang bawat isa na naroroon ay magkakaroon ng pera na hindi nila maubos sa buong buhay nila. Nag-isip si Choi Kwang-il at inutusan ang lalaking nakasuot ng puting lab coat na huminto. Sa kabilang panig, naghanap si Kang Dong-woo ng paraan upang makapasok. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Yoon Gil-ho. Silang dalawa ay nasa loob na ngayon ng pharmaceutical company. Nang makitang napapalibutan siya, nagmamadaling sinabi ni Kang Dong-woo kay Yoon Gil-ho na nasa panganib si Seo Ji-soo. Pagkatapos ay binaba ang telepono at nagsimulang makipag-away. Nang siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon, muling nagmaneho si Yoon Gil-ho, iniligtas siya at hinarap ang karamihan para sa kanya. Kasabay nito, natanggap ng mga matataas na opisyal ang kontrata. Hindi mapakali si Choi Kwang-il na mabilis silang pumirma. Sa ganoong paraan, lahat sila ay magiging isang komunidad na may parehong kapalaran. Ngunit agad na tumutol si Kim Byung-ok. Tinanong niya kung bakit nag-iisa si Choi Kwang-il na may 51%, samantalang sila na napakarami ay naghahati-hati lang sa natitirang 49%. Lahat sila ay nakikipagsapalaran sa kanilang buhay at kinabukasan para mamuhunan sa isang immoral na negosyo. Sa kabilang panig, dumating si Kang Dong-woo sa lobby, ngunit marami rin ang tao dito. Hindi inaasahang, inilabas ni Kang Dong-woo ang video na iyon. Agad na nakatanggap si Choi Kwang-il ng balita at binuksan ang surveillance camera ng lobby. Nang mabanggit ang video, pinutol agad ni Choi Kwang-il ang footage. Hindi inaasahang, tumalon si Kim Byung-ok upang tutulan siya. Kang Dong-woo ay may contact information ng mga matataas na opisyal. Direktang ipinadala niya ang video sa lahat. Nang marinig ni Kim Byung-ok ang notification sound, agad niyang kinuha ang kanyang telepono para tingnan. Nang makita ito ni Moon Chil-seong, agad siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na kumilos. Tumalikod si Kang Dong-woo at tumakbo pataas ng hagdan. Hindi nagtagal, nakasunod din si Yoon Gil-ho. Pagkatapos panoorin ng mga matataas na opisyal ang video, humingi sila ng paliwanag mula kay Choi Kwang-il. Direktang pinunit ni Kim Byung-ok ang kontrata at sinabihan si Choi Kwang-il na linisin ang gulo. Ngunit hindi inaasahang, inutusan ni Choi Kwang-il ang kanyang tauhan na barilin siya. Nang makita ito ng iba, agad silang pumirma sa kontrata at tumakas. Si Kang Dong-woo ay nasa parehong palapag din, ngunit hinarang ng mga tauhan. Nang makita ito ni Yoon Gil-ho, tumakbo siya upang tumulong, ngunit masyadong marami pa rin ang humahabol sa kanila. Sinabi ni Yoon Gil-ho kay Kang Dong-woo na mauna na at matatag na isinara ang rolling door. Tinanong siya ni Kang Dong-woo kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin, kung gusto ba niyang mamatay na magkasama sila doon, at sinabihan siyang umalis. Tinitigan siya ni Yoon Gil-ho at pagkatapos ay tuluyang bumaba ang rolling door. Nang matumba ni Yoon Gil-ho ang lahat, lumitaw si Moon Chil-seong. Halos wala nang lakas si Yoon Gil-ho at sa unang galaw pa lang, nasaksak na siya ni Moon Chil-seong ng ilang beses. Muling sinaktan ni Moon Chil-seong si Yoon Gil-ho tulad ng 7 taon na ang nakalilipas at pagkatapos ay pinutol ang ugat sa binti ni Yoon Gil-ho. Sinubukan niyang kumawala, ngunit gusto lang siya ni Moon Chil-seong pahirapan hanggang mamatay. Hindi inaasahang, pinatitira pang lakas si Yoon Gil-ho at pinatay niya si Moon Chil-seong. Sa kabilang panig, inilayo ni Choi Kwang-il si Herjin na at tinanong siya sa kanyang pangalan. Ang sagot ni Herjin na ay Kim Jae-hee. Direktang itinuro din ni Choi Kwang-il
Il ang kanyang pagkakakilanlan. Tinatanong kung bakit ang isang mabait na bata na tulad niya ay nakikipagkaibigan sa isang tulad ni Kim Jae-hee. Inutusan ni Herjin na umalis siya at hindi na nagsalita pa si Choi Kwang-il. Aksidenteng nabunyag ni Min Seojin na kilala niya si Seo Jisoo. Hindi rin nagtagumpay si Seo Jisoo sa pagpatay. Bigla, narinig nilang pareho ang boses ni Kang Dong-woo na tinatawag ang pangalan ni Seo Jisoo. Nang dumating si Kang Dong-woo, kinontrol na ni Choi Kwang-il ang kanyang anak na babae. Pagkatapos, sa harap mismo ng ama, ininject niya ang leon isa kay Seo Jisoo. Nakita ni Kang Dong-woo na labis na nasasaktan ang kanyang anak na babae. Bigla, ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang agawin ang baril. Ibinagsak ang mga gwardya. Dali-daling kinuha ni Min Seojin ang leon dalawa. Ito lang ang tanging paraan upang iligtas si Seo Jisoo. Sa kabutihang palad, walang malakas na reaksyon si Seo Jisoo at nailigtas ang kanyang buhay. Ngunit nakatakas na si Choi Kwang-il. Ipinagkatiwala ni Kang Dong-woo si Min Seojin na alagaan ang kanyang anak na babae. Pagkatapos ay kinuha ang baril at hinabol siya. Hinarangan niya ang daan ni Choi Kwang-il gamit ang kanyang sasakyan. Hinihila ni Kang Dong-woo si Choi Kwang-il palabas at binugbog siya. Kinuha muli ni Kang Dong-woo ang baril. Hindi naniniwala si Choi Kwang-il na maglalakas loob siyang barilin siya. Tumakbo din si Herjin na upang pigilan siya. Sinabing hindi na kailangang magpakulong dahil sa isang masamang tao. Ang resulta, nang ibaba ni Kang Dong-woo ang baril, tumakbo si Yoon Gil-ho at personal na tinapos ang matandang lalaki. Pagkatapos ay gumapang siya at umalis. Nasa kanyang isipan ang bawat sandali kasama si Kim Jae-hee. Pagkatapos, gumastos si Kang Dong-woo upang ilibing si Kim Jae-hee at Chung Jae-kwang nang magkasama. Ang video na kinuna ni Kim Jae-hee ay isinapubliko at ang mga kilalang personalidad sa mundo ng politika na sangkot ay nawala ng dignidad. Lahat ng negosyo na pag-aari ni Choi Kwang-il ay sinuspinde. Sa pamamagitan ng pagpasok sa investigasyon sa kaso ng malakihang paggawa ng ipinagbabawal na gamot, si Min Seojin ay napromote din ng maayos. Pumunta pa siya sa istasyon ng GC para sa isang special interview. Si Kang Dong-woo, dahil sa kanyang malaking kontribusyon, ay ibinalik din sa kanyang orihinal na posisyon. Hindi na alam kung gaano katagal ang lumipas, nakatanggap ang istasyon ng pulisya ng ulat mula sa Gangnam Nightclub. Kaagad na dinala ni Kang Dong-woo ang kanyang mga tao doon. Nahanap nila na sinunog ito ng isang tao. Ang sinunog ay ang ipinagbabawal na substance. Sinabi pa ng staff na ang isang hoodlum na naman ang may gawa nito. Nagmamadaling hinabol ni Kang Dong-woo ang lalaki palabas. Gaya ng inaasahan, nakita niya ang isang pamilyar na anino na may masamang mga binti. Nagkatinginan ang dalawang lalaki sa gitna ng karamihan at mumiti. Nang makahabol ang mga kasamahan, pinakawala ni Kang Dong-woo si Yoon Gil-ho. Nag-utos siya na mag-retreat at doon na nagtatapos ang kwento. Ang plot ng pelikulang ito ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari, tensyon at suspense. Sana ay mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe para suportahan ako.